Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Isang araw, sa gitna ng karagatang Pasipiko, isang misteryoso at nakakabighaning bagong kontinente na tinatawag na Magmel ang lumitaw. Isang malawak at mahiwagang lupain na tahanan ng mga kakaibang halaman, mga nilalang na hindi pa nakikita kailanman, at mga mahahalagang mineral ang kumuha sa atensyon ng mga matatapang na explorer. Gaya ng inaasahan, hindi natiis ng buong sangkatauhan ang tukso na tuklasin ang mga lihim ng hindi pa naimapang teritoryong ito. Nagpadala sila ng mga buong hukbo at mga expedition team sa Magmel, nangangarap na makagawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa mabangis na lupaing ito, kung saan pinipili ng mga pinakamatalino na humingi ng tulong kay Ino, isang batang lalaki na may pambihirang karanasan at kabisado ang bawat sulok ng lugar na ito. Si Ino, na naghahanap buhay bilang isang bounty hunter, ay patuloy na humaharap sa panganib, itinataya ang kanyang buhay sa bawat misyon. Sa gitna ng misteryosong pakikipagsapalaran, isa sa mga grupo ng mga explorer ay pinamunuan ng isang batang lalaki na may puting buhok na, sa pagnanais na patunayan ang kanyang halaga at maging hari ng bagong erang ito, ay nagpasyang harapin ang isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang ng Magmel. Gayunpaman, ang sumunod ay isang kabuoang sakuna. Nilipol ng nilalang ang kanyang buong team. Pagkalipas ng ilang oras, isang robot at isa pang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ang dumating sa lugar at natuklasan na ang team ay ganap na nilipol. Ang mga katawan ay nakahandusay sa lupa, isang malagim na babala ng mga panganib na nagvivuryong sa kontinente. Ang batang lalaking ito na nakauniforme ay si Ino, ang bida ng ating kwento. Siya ay sa madaling salita ay isang angler, isang uri ng hunter at explorer na ang tungkulin ay iligtas ang mga tao at bagay sa Magmel. Ang kwento ay tumalon sa panahon at dinala tayo sa isang lungsod sa baybayin ng Japan, kung saan makikita natin ang isang blonde at sakiting bata na nagngangalang Crix na naglalakad patungo sa isang eskinita. Samantala, sa isang malapit na silid, si Ino ay nakahiga sa kama, tila walang interes na gumawa ng anuman. Inabala siya ng kanyang apprentice na si Zero, isang batang babae na kasing edad niya, para pabangunin siya, at ipinipilit na ito ay isang magandang maaraw na araw. Si Ino, na laging may pesimistang saloobin, ay sumagot na mas maraming tao ang namamatay sa mga maaraw na araw kaysa sa mga maulan. Sa pagkadismaya, umalis si Zero. Ang sakiting bata, na mahina dahil sa kanyang karamdaman, ay dumating sa pinto ni Ino at nag-doorbell, at sinalubong siya ni Zero. Sinubukan ng bata na humingi ng pabor ngunit nahimatay dahil sa kanyang nanghihinang kondisyon. Maya-maya, nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na kaharap si Ino. Humingi ng paumanhin si Crix sa nangyari at ipinakilala ang kanyang sarili, hinihingi ang tulong ni Ino para iligtas ang kanyang kapatid sa Magmel. Bilang kapalit, inaalok niya ang lahat ng pera na mayroon siya, ngunit tumanggi si Ino, sa katwirang hindi ito sapat para sa isang mapanganib na misyon. Gayunpaman, matapos marinig ang kwento ni Crix, na nagdurusa sa isang terminal na sakit at nabuhay sa pag-asang ililigtas siya ng kanyang kapatid, pumayag si Ino na tanggapin ang misyon. Ipinaliwanag ni Crix na ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid ay pumunta sa Magmel para hanapin ang isang misteryosong prutas na kilala bilang Tear of Awana, isang gawa-gawang bagay na sinasabing kayang magpagaling ng anumang sakit. Nangako ang kanyang kapatid sa kanya na darating ang araw na maglalakbay sila sa kontinente ng magkasama, ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang kapatid ng mag-isa, sugatan at traumatisado sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ang sakit at sisi ang nagtulak sa kanya na magsanay ng walang humpay hanggang sa huli ay makakuha siya ng Class A license, bumuo ng isang team, at bumalik sa Magmel para hanapin ang Tear of Awana. Determinadong iligtas ang kapatid ni Crix, naghanda sina Ino at Zero para sa mapanganib na paglalakbay patungong Magmel. Sumakay sila sa isang helicopter at tumuloy sa kontinente, kung saan ipinaliwanag ni Ino na ang Magmel ay isang napaka-hostile na lugar na tumatanggi sa anumang bagay mula sa labas ng mundo. Pagdating doon, sumakay sila sa isang train creature na idinisenyo para mag-navigate sa mabangis na lupain. Sa panahon ng paglalakbay, ibinunyag ni Ino kay Crix na ang pinakamalaking panganib sa Magmel ay hindi lamang ang mga nilalang, kundi pati na rin ang malisya ng tao na inilalabas ng kontinente. Kapag nasa lupa na, gumamit si Zero ng drone para i-monitor ang lugar mula sa malayo. Habang sumusulong sila,
Nagbahagi si Creeks ng higit pang mga detalye tungkol sa Tear of Awana. Sinasabing ito ay isang prutas na may kapangyarihang magpalakas ng pisikal na lakas hanggang 10 beses, ngunit tinanong ni Ino kung alam niya kung bakit ito tinawag na Tear. Ipinaliwanag niya na ang prutas ay tumutubo sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay, na siyang nagbibigay dito ng madilim na pangalan. Habang papasulong sila, si Creeks, na pagod na sa kanyang sakit, ay napaluhod at humingi ng pahinga. Laging matulungin, binigyan siya ni Zero ng isang prutas na nakakatulong na mapabuti ang kanyang paggalaw. Biglang nakatagpo sila ng isang lalaking nakulong sa isang nakamamatay na bitag na may malaking insekto sa kanyang ulo. Naawa si Creeks at nakiusap kay Ino na iligtas ito, ngunit ipinaliwanag ni Ino na huli na ang lahat. Matapos bumato ng isang bato, lumabas ang mga higanteng centipede mula sa lupa, na nagpapakita ng nakamamatay na bitag. Gamit ang isang itim na sinag mula sa kanyang kamay, pinulbos ni Ino ang mga centipede, dahilan upang ang katawan ng lalaki ay bumagsak na wala ng buhay sa lupa. Habang lumalayo sila papasok sa lupain, isang sensor sa bulsa ni Ino ang nagsimulang tumunog, na nagpapahiwatig na buhay pa ang kapatid ni Creeks. Gayunpaman, naharap sila sa isa pang problema, mga dambuhalang ibon ang humaharang sa daan. Iniwan ni Ino si Creeks sa isang ligtas na lugar at hinarap ang mga nilalang. Gamit ang kanyang kakayahan, naglabas siya ng itim na sinag na nagbagong anyo bilang isang espada kung saan inubos niya ang mga ibon ng isa-isa. Samantala, sa wakas ay nakatagpo ni Creeks ang kanyang nakatatandang kapatid na si Toris. Si Toris, nang makita ang kanyang kapatid, ay pinagalitan ito dahil sa pagpunta sa ganoong kapanganib na lugar. Pagkatapos ay dinala niya ito sa Tear of Awana. Habang lumalapit si Creeks, nasindak siyang matuklasan na ang bulaklak ay tumubo sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay. Ngunit mas malala pa ang darating. Si Toris, na nadaig ng desperasyon, ay kumuha ng matalim na buto mula sa lupa at sinaksak ang kanyang nakababatang kapatid sa likod. Habang bumabagsak si Creeks, ipinaliwanag ni Toris na nagsakripisyo siya ng maraming kasamahan para lamang mapamukadkad ang bulaklak at sa wakas ay makuha ang prutas. Dumating si Ino sa tamang oras para iligtas si Creeks, habang nagbibigay naman si Zero ng first aid. Sa galit, inatake ni Toris si Ino, ngunit binaliwala niya ito. Tinatanong kung talagang pinatay niya ang kanilang mga magulang at kaibigan para sa Tear. Si Toris, habang tumatawa, ay umamin na kahit makuha niya ang prutas, ang sakit ni Creeks ay hindi gagaling, ang prutas ay hindi makapagliligtas sa isang taong malapit na sa kamatayan. Sa kabila ng lahat, nagpa siya si Ino na iligtas si Creeks, kahit na alam niyang mahina na ang katawan nito, ngunit kinumpirma ni Zero na masyado nang malubha ang sugat ni Creeks at hindi na maililigtas. Sa kanyang mga huling sandali, nakiusap si Creeks kay Ino na iligtas ang kanyang kapatid, naniniwalang may masamang nilalang na kumokontrol dito. Sa kanyang huling hininga, namatay si Creeks, muling nakasama ang kanyang mga magulang sa kamatayan. Si Toris, na nabaliw dahil sa kawalan, ay kinain ang Tear of Awana, na nagpataas ng kanyang lakas at laki ng kalamnan. Inatake niya si Ino, ngunit kalmadong hinarap siya ni Ino. Sa huli, ibinunyag ni Ino na ang tunay na panganib ng Magmel ay hindi ang mga nilalang, kundi ang pagdurusa at kasamaan na inilalabas ng kontinente sa mga tao. Matapos ang isang matinding labanan, tinalo ni Ino si Toris at inilibing si Creeks. Pagbalik sa bahay, sinabi niya kay Zero na masaya siyang kasama siya nito, at sumagot naman ang bata na ganoon din ang nararamdaman niya. Sa isang clearing sa loob ng masukal na kagubatan ng Magmel, nakatayo ang isang nag-iisang scientific base. Dalawang scientist ang kalmadong nag-uusap sa loob, excited na tinatalakay ang revolutionary potential ng kanilang pinakabagong eksperimento. Kung magtatagumpay ito, sabi ng isa sa kanila, ang modernong medisina ay mababago magpakailanman. Habang pinag-uusapan nila ang gagawin sa kanilang buhay kapag natapos na ang pananaliksik, ang katahimikan ng base ay biglang nagunaw. Isang nakabibinging alarm ang tumunog, at ang dalawang scientist ay nagmadali sa mga security camera. Ang nakita nila ay nagpapatigas sa kanila, isang malaking grupo ng mga hornbear ang sumusugod sa base ng buong bilis, sinisira ang lahat ng nasa daanan nila. Ang takot ay bumalot sa mga scientist, dahil wala silang magawa kundi panuuri ng mga mababangis na hayop na sumusugod sa kanila. Tumataas ang tensyon, ngunit ang eksena ay biglang nagbago habang nakikita natin si Ino, ang bida, na nakulong sa isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakaluhod at pagod, nakikita niya ang isang misteryosong figura na dahan-daang lumalapit. Ang nararamdaman mo ay hindi desperasyon, sabi nito, iniuunat ang kamay para tulungan siya. Bago pa mahawakan ni Ino ito, ang figura ay nawala,
at bigla siyang nagulat pabalik sa realidad, nagulantang sa boses ni Zero, ang kanyang kasama. Tinanong siya nito, ito ba ang tinatawag mong desperasyon? Si Ino, na medyo litong-lito pa, ay lumabas sa kanyang trance at tumitig sa mapa sa dingding, na nagpapakita ng isang bago at misteryosong kontinente. Pagkalipas ng ilang oras, isang batang babaeng blonde na nagngangalang Amelia ang lumitaw sa harap ng bahay ni Ino, kinakabahang tumitingin sa mga direksyon na nakasulat sa isang pirasong papel. Sa isang flashback, ibinunyag na si Amelia ay anak ng isa sa mga scientist na nagtatrabaho sa base. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na kung may mangyaring masama, dapat niyang hanapin si Ino para humingi ng tulong. Sinunod ang payong iyon, nag-doorbell siya. Si Zero, na noong una ay tinitingnan siya ng masama, ay pinapasok siya nang marinig na kailangan ni Amelia ng tulong para iligtas ang isang tao. Ipinaliwanag ni Amelia ang kanyang sitwasyon, nawalan siya ng lahat ng komunikasyon sa laboratorio kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama at kailangan niya ang tulong ni Ino. Nakinig ng mabuti si Ino, ngunit ang kanyang tugon ay malamig at praktikal. Itinanong niya kung may anumang pabuya sa paggawa ng trabaho, ipinapaalala sa kanya na ang pagliligtas sa isang tao ay nangangahulugan ng pagtaya ng isa pang buhay. Sa pagkarinig sa kanyang tono, nagalit si Amelia at inakusahan siyang malupit dahil sa pagtanggi na tumulong. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumamo ay huling nagpakilos kay Ino. Bagaman hindi lubos na kumbinsido, tinanggap niya ang gawain at sinabi sa kanya na kahit hindi siya ang swan na hinahanap nito, kaya niyang tanggapin ang misyon. Hindi nagtagal, tumuloy sila patungo sa helicopter na magdadala sa kanila sa laboratorio. Sa daan, nakatagpo nila si Owens, na nakilala si Amelia at tinanong kung sino ang kanyang mga kasama. Sumagot si Amelia na si Ino ay kanyang nakababatang kapatid, isang kasinungalingan na ginamit niya para pagtakpan ito, dahil malinaw na hindi siya kamag-anak. Pagdating sa helicopter, tinanong ni Ino kung bakit niya ipinakilala siya bilang kapatid nito. Ipinaliwanag lang ni Amelia na para maiwasan ang anumang problema, mas mabuti nang magpanggap. Kapag nasa helicopter na, nakipag-ugnayan sila kay Zero, nagamit ang kanyang mga espesyal na kakayahan, ay nag-scan sa lugar sa paligid ng laboratorio para makakuha ng karagdagang impormasyon. Samantala, pabalik sa Magmel Base, isang guard ang sumusubok na itaboy ang mga oso sa pamamagitan ng walang humpay na pagbaril, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Walang awa ang mga oso, at isa-isa, ang mga miyembro ng team ay bumabagsak. Sa helicopter, sinuri ni Ino at ng mga sundalo ang data sa mga nilalang na kanilang kakaharapin. Ang mga ito ay mga oso na kumakain ng mga mainit na mineral, ngunit kung mabulabog, ang kanilang balat ay tumitigas hanggang sa maging halos hindi matatablan. Ipinabatid sa kanila ng pinuno ng mga sundalo na mayroong hindi bababa sa 30 sa mga nilalang na ito ang nakapaligid sa laboratorio. Ang misyon ay lubhang mapanganib, ngunit ang mga sundalo, na may tiwala sa kanilang pagsasanay, ay nagtawanan, sigurado na sila ay magtatagumpay. Gayunpaman, sumingit si Ino at ipinaalala sa kanila kung gaano kapanganib ang Magmel. Bawat taon, humigit kumulang 750,000 katao ang nawawala sa kontinente, at 3 lamang sa kanila ang nagagawang makabalik ng buhay. Isa sa mga sundalo, na humanga sa kaalaman ni Ino, ay nagbiro, sinasabing magiging bahagi sila ng sangkatlo na makakaligtas. Nang marating ng rescue team ang laboratorio, nagsimula ang labanan. Mula sa helicopter, inihanay nila ang kanilang mga armas at binaril ang mga oso, na ikinamatay ng ilan sa mga ito. Ang mga bala na ginagamit nila ay gawa sa isang kakaibang metal na matatagpuan lamang sa Magmel, na nagpapahintulot sa kanila na tumagos sa matigas na balat ng mga hayop. Si Ino, gayunpaman, ay may hinala sa ibang bagay. Hindi niya naintindihan kung bakit sa unang pagkakataon ay inatake ng mga oso ang lab. Nang banggitin niya ito, sinabi sa kanya ng pinuno ng mga sundalo na marahil ito ay dahil sa marahas na kalikasan ng mga nilalang. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido si Ino at patuloy na nagduda sa sitwasyon. Eksaktong sandaling iyon, ipinabatid sa kanya ni Zero na may mas malaking paparating. Sa mga security camera, isang dambuhalang nilalang ang makikitang lumalabas mula sa mga puno, isang napakalaking butiki na naakit sa amoy ng dugo. Ang reptile na tinatawag na Skullgargan ay nagsimulang umatake, bumabato ng malalaking bato gamit ang buntot nito patungo sa helicopter. Ang team commander, na pagtatanto na wala silang sapat na armas para harapin ang nilalang, ay nagpas siyang umatras, ngunit si Ino, na may hindi inaasahang katapangan, ay hinawakan si Amelia sa baywang at tumalon mula sa helicopter patungo sa lupa.
Ngayong nasa matigas na lupa na, sinabi ni Ino kay Amelia na kung talagang gusto niyang iligtas ang kanyang ama, kailangan niyang ayusin ang isang missile na kanilang nahanap. Samantala, ginamit ni Ino ang kanyang mga kakayahan para manipulahin ang enerhiya at gumawa ng proteksyon na harang sa paligid nila habang nagtatrabaho sila. Tinanong ni Ino si Amelia kung alin sa dalawa ang dapat mamatay, itinuturo muna ang butiki at pagkatapos ay ang laboratorio kung nasaan ang kanyang ama. Bago ang ano paman, hiniling ni Ino na pakawalan ng mga tao sa laboratorio ang mga bihag, dahil hinala niya na iyon ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga hayop sa lugar. Pagkatapos ay hinarap niya ang dambuhalang butiki, kinukuha ang atensyon nito para magkaroon ng oras si Amelia na matapos ang paghahanda sa missile. Nang sa wakas ay handa na ito, pinatama ang missile, ngunit ang butiki, na nagpapakita ng hindi inaasahang talino, ay iniwasan ang projectile. Hindi natinag, humingi ng paumanhin si Ino sa hayop bago gamitin ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng isang higanteng kamay ng enerhiya na nagtulak sa reptile direkta sa dinaraanan ng missile, na tumama ng buong buo. Sumabog ang butiki sa isang ulan ng dugo habang ang ama ni Amelia sa laboratorio ay pinakawalan ang isa sa mga baby bear na kanilang nahuli. Ipinaliwanag ni Ino kay Amelia na ang mga oso ay inatake lamang ang lab dahil gusto nilang palayain ang kanilang mga anak. Ibinunyag ng commander ng rescue team na ang dugo ng mga osong ito, kapag nalinang, ay nagiging pinakamatigas na metal sa mundo, kaya naman hinuli sila ng mga scientist. Matapos ang isang maikling pag-uusap, sinabi ni Ino kay Amelia na ang tanging dahilan kung bakit siya nandoon ay dahil tinawag siya nito, hindi dahil siya ang swan na hinahanap nito. Pagkalipas ng ilang oras, ibinalita sa balita na ang helicopter ng rescue team ay nagkaroon ng aksidente, ngunit walang nasawi. Si Amelia, kasama ang kanyang ama, ay nagpasalamat kay Ino sa pagliligtas sa kanila, at nangako siya na hindi na kailanman magtatrabaho ang kanyang ama sa bagong kontinente. Habang lumulubog ang araw, naglalakad si Ino ng mag-isa sa tabing dagat, kausap ang drone ni Zero, sinasabing balang araw ay lalaki rin ito, kung saan sumagot ang masayahing bata na ganoon din ang mangyayari sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sina Ino at ang kanyang apprentice na si Zero ay nanunood ng telebisyon habang nakaupo sa sala. Sinubukan ni Ino na abutin ang isang puding sa mesa, ngunit mabilis itong tinapik ni Zero palayo sa kanyang mga kamay. Ang puding ay sa kanya, at hindi niya ito makukuha ng ganoon kadali. Pareho nilang ibinalik ang kanilang atensyon sa screen, kung saan may nagaganap na auction. Ang sentro ng atensyon ay isang napakabihirang nilalang mula sa magmel, ang seven-colored dove, isang ibon na kayang mag-neutralize ng anumang lason. Habang nanonood sila ng may interes, alam nila na ang ganitong uri ng ibon ay matatagpuan lamang sa Area 45 ng bagong kontinente, isang rehiyon na puno ng mga malalason na nilalang. Nagsimula ang bidding, umabot sa milyon-milyon sa loob ng ilang segundo. Tinalakay ni Ino at Zero kung paano may mga taong may nakakalulang halaga ng pera. Samantala, nang hindi napapansin ni Zero, nagtagumpay si Ino na nakawin ng isa pang puding. Natapos ang auction kung saan naibenta ang ibon sa halagang bilyon-bilyong esk. Si Zero, na humanga, ay tahimik na nagkomento na sa ganoong halaga ng pera, makakabili na siya ng pabrika ng puding. Eksaktong sandaling iyon, ang mga nanalo sa auction na si Des at ang kanyang team ay pumasok sa silid. Dala nila ang seven-colored dove sa isang hola, at matapos maupo, nagsimula silang makipag-usap. Ipinaliwanag ni Des kung paano niya naipon ang kanyang kayamanan at kung paano siya nagtrabaho ng walang humpay para makuha ang ibon. Ngunit hindi lang siya nandoon para sa auction, kailangan niya ang tulong ni Ino. Mayroon pang higit sa kanyang pagbili, naghahanap siya para mahanap ang kanyang mga kaibigan sa District 45, isang napakadelikadong lugar. Si Ino, na may seryosong tingin, ay nagbabala sa kanya na malamang na hindi nabuhay ang kanyang mga kaibigan, dahil sa kung gaano kapanganib ang rehiyong iyon. Ang mga malalason na nilalang ang naghahari sa lugar, at ang sinumang papasok ng walang paghahanda ay nasa malaking panganib. Ipinaliwanag ni Des na ang kanyang mga kaibigan, sina Stuart at Stein, ay mga imigrante na dumating sa magmel 30 taon na ang nakalilipas, noong bago pa lamang ang insidente sa kontinente. Ang buhay sa magmel ay mahirap, at ang samahan sa pagitan ng mga nakatira doon ay matatag. Umaasa sila sa isa't isa para mabuhay. Sina Des, Stuart, at Stein ay nagbahagi ng mga pakikipagsapalaran, hinarap ang mga mapanganib na nilalang, at sumubok sa mga mapanganib na hamon, tulad ng pagpapaaway sa mga katutubong insekto, gumagawa ng sariling libangan sa ganoong kapanganib na lugar. Matapos marinig ang kwento at talakayin kasama si Zero ang kalikasan ng mga gawaing iyon,
tinanong ni Ino si Des kung nalason ba ang kanyang mga kaibigan. Tumango ng malungkot si Des, ipinapaliwanag na siya lang ang nagawang makatakas. Sa takot, hindi niya kailanman sinabi sa kahit kanino ang nangyari, at nang mabigo ang immigration plan, lahat ay kailangang umalis sa bagong kontinente. Mula noon, nawalan siya ng kontak sa mga pamilya ni na Stewart at Stein. Determinadong mahanap sila, nagtrabaho si Des ng walang humpay hanggang sa mabili niya ang ibon, umaasang maililigtas nito ang kanyang mga kaibigan, dahil mag-neutralize ito ng anumang lason kung buhay pa sila. Sinubukan ni Ino na ipaintindi sa kanya na malabong buhay pa ang kanyang mga kaibigan pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit determinadong malaman ni Des ang katotohanan. Inalok niya kay Ino ang anumang halaga ng pera na gusto nito para sa tulong, at sa huli, tinanggap ni Ino ang misyon. Gayunpaman, nagdagdag siya ng isang kondisyon, kailangang magsuot si Des ng angkop na damit para sa matinding kondisyon ng District 45. Si Zero ang namahala sa paghahanda ng lahat. Nang nasa Magmel na, hindi mapigilan ni Des ang makaramdam ng malalim na pighati sa pagbabalik sa lupain kung saan siya lumaki. Habang naglalakad sila, ibinahagi niya ang kanyang iniisip kay Ino, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtulong sa iba, bagaman ipinaalala sa kanya ni Ino na para sa kanya, kung walang kasamang pera, walang dahilan para tumulong, nililinaw na kahit sino ay kayang gawin ang trabahong iyon ngunit kakaunti lamang ang handang tumaya sa panganib ng walang magandang pabuya. Habang nag-uusap sila, ang drone ni Zero ay nakakita ng mga palatandaan ng mga nilalang sa unahan. Bagaman hindi malinaw na makuha ng device ang kanilang mga figura, nagpatuloy sila sa pagsulong hanggang sa marating nila ang isang bukas na lugar. Ang kapaligiran ay mapayapa at maganda, may mga bulaklak sa lahat ng dako. Gayunpaman, si Ino, na laging alerto, ay naghinala na ang mga bulaklak na ito ay hindi kung ano ang hitsura nila. Biglang may mga baging na lumabas mula sa lupa, sinusubukang igapos siya. Mabilis na ipinatawag ni Ino ang kanyang Black Lightning, ginagawa itong isang machine gun, at nagsimulang mamaril ng paulit-ulit sa mga nilalang. Isang lumilipad na insekto na nakatago sa pagitan ng mga bulaklak ang naglunsad ng atake, ngunit madaling iniwasan ni Ino ang lason nito. Habang nagpapatuloy ang labanan, ginamit ni Ino ang kanyang mga kakayahan para gumawa ng mga higanteng kamay na metal na humablot sa insekto at inihagis ito sa hangin. Matapos alisin ang banta, kinolekta niya ang mga malalason na bulaklak at ipinakain sa ibon. Ipinaliwanag niya kay Des na habang ang mga bulaklak na ito ay nakamamatay sa tao, ito ang paboritong pagkain ng ibon. Nagpatuloy sila sa kanilang daan hanggang sa makahanap si Des ng isang puno na may markang inukit niya noong kanyang pagkabata. Naalala niya kung paano nila ginamit ng kanyang mga kaibigan ang markang iyon bilang gabay para mahanap ang daan pabalik sa bahay. May halong excitement at kaba, tumakbo siya patungo sa isang clearing sa kagubatan kung saan may isang kuweba. Si Ino, na maingat, ay nagpadala ng kanyang drone para mag-imbestiga bago sila pumasok. Habang naghihintay sila, naalala ni Des ang nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Siya at ang kanyang mga kaibigan, sa isang gawa ng inosenteng bata, ay naglagay ng uod, alakdan, at paniki sa isang garapon, umaasang makita kung alin ang mabubuhay. Gayunpaman, ang resulta ay trahedya. Ang mga nakalalasong usok na lumabas mula sa garapon ay nalason ang kanyang mga kaibigan, at sa kanyang desperasyon, tumakas si Des nang hindi lumilingon. Puno ng pagsisisi, binasag niya ang garapon, pinagsisisihan ang pag-iwan sa kanyang mga kaibigan sa nakamamatay na araw na iyon. Biglang, ibinalita ni Ino na buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Mula sa kadiliman ng kuweba ay lumabas ang isang higante at mabalahibong alakdan. Nakilala ito agad ni Des, iyon si Stewart. Ang alakdan, na isa ng dambuhalang nilalang, ay inatake siya ng walang awa, ngunit nagawang umiwas ni Des at Ino. Sa sandaling iyon, isang malaking paniki ang lumitaw sa kuweba, at nang makita ito, napansin ni Des ang salamin na dating suot ng kanyang kaibigang si Stein. Ang dalawang kaibigan, na ngayon ay mga monster na, ay tila hindi na siya nakikilala, at handa na si Ino na ubusin sila, ngunit pinigilan siya ni Des. Desperado, inisip ni Des na baka kayang pagalingin ng ibon ang lason sa kanyang mga kaibigan at ibalik ang kanilang pagkatao. Tumakbo siya patungo sa hola ng ibon habang ang mga monster ay naglalaban sa isa't isa. Wala nang ibang opsyon si Ino kundi atakihin sila, ngunit humarang si Des sa kanyang daanan. Sa pagtingin sa mga mata ng kanyang mga dating kaibigan, nagsimula siyang umiyak, nagsisisi sa pag-iwan sa kanila. Sa kanyang gulat, nakilala siya ng mga nilalang, at nakaramdam si Des ng ginhawa. Tinanong niya si Ino kung kayang alisin ng ibon ang lason sa kanyang mga kaibigan,
ngunit nagbabala si Ino na kahit mailigtas sila nito mula sa lason, papatayin din sila nito, dahil ang kanilang mga bagong anyo ay nakadepende na sa lason para mabuhay. Sa kabila ng lahat, pinili ni Des na huwag kumilos. Alam niya na kahit nagbago na ang kanyang mga kaibigan, sila pa rin sina Stuart at Stein, at nagpasya siyang palayain na lamang sila. Nagpasya si Ino at ang kanyang kasama na bisitahin ang lokal na palengke. Habang namamasyal sila sa mga makukulay na stall, napansin ng batang babae ang isang super sweet na treat na mukhang masarap at kumuha sa kanyang kuryosidad. Gusto itong subukan. Si Ino, na laging maingat at mapagkalkula, ay nagmungkahi na kalahati lang ang subukan niya at nagtakda ng limitasyon na 30 ESP para sa pagbili. Bagaman may saysay ang rekomendasyon, nainis ang bata, dahil para sa kanya, masyadong kuripot si Ino. Paglapit sa tindero, natuklasan niya na ang presyo ng pagkain ay 40 ESP. May tiwala, nag-alok siya ng 30, kumbinsido na makakahanap siya ng solusyon. Ang tindero, napapansin ang sitwasyon, ay ipinaliwanag na hindi siya makakapagbigay ng discount sa bawat customer na hihiling, dahil ang kanyang negosyo ay nakadepende sa pagpapanatili ng mga presyo. Gayunpaman, ang bata, sa kanyang inosenteng lohika, ay nagmungkahi na kung ang susunod na customer ay magbabayad ng higit, ang balanse ay maibabalik. Naaliw sa kanyang saloobin, ngumiti ang tindero at nagpas siyang gumawa ng exception, ibinebenta ito sa kanya sa halagang 30 ESP. Si Ino, na na-curious at naakit sa hitsura ng produkto, ay nagpa siya ring bumili. Pagtanong sa presyo, nagulat siya nang malaman na 50 ESP ang sisingilin sa kanya. Ang hindi pantay na pagtatratong ito ay nagpagalit sa kanya, ngunit pinili niyang huwag nang makipagtalo pa at nagpatuloy na lamang. Hindi nagtagal, isang kaguluhan sa palengke ang nakakuha ng kanilang atensyon. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng isang kilalang figura, isang babaeng maputla na may gininto ang buhok na nakikilala sa pangalang Verena Estaria. Ang babaeng ito ay nakamit ang imposible, nakapasok sa magmel ng maraming beses at nakaligtas sa mga panganib ng kontinente. Noong hapon na iyon, may mahalagang mensahe si Verena na ibabahagi. Naglakad siya tungkol sa mga digmaang sumisira sa mundo at sa sakit ng mga batang ulila, na may matatag na determinasyon na bumalik sa magmel at iligtas ang kasing dami ng mga bata hanggat kaya niya. Ang mga tao, na excited, ay nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan. Habang pinupuri ng lahat si Verena, pinagmamasdan siya ni Ino ng may malamig at malayo na tingin, na hindi nakatakas sa pansin ng kanyang kasama. Tinanong siya nito kung bakit ganoon ang nararamdaman niya, ngunit binanggit lamang niya na si Verena ay hindi ang milagrosang tagapagligtas na pinaniniwalaan ng lahat, kundi isang mas madilim na pagkatao na kilala bilang Bloody Maria. Dahil sa kuryosidad sa mga salita ni Ino, nagpa siya ang bata na mag-imbestiga patungkol kay Verena. Pagbalik sa kanilang base, gamit ang kanyang mga kasanayan sa pangangalap ng impormasyon, natuklasan niya na itinaya ni Verena ang kanyang buhay sa magmel para magdala ng mga mahahalagang kayamanan at tulungan ang isang ampunan na nahihirapan sa pinansyal. Ang kwento ng kanyang mga sakripisyo ay humanga sa bata, at kahit na nananatili ang mga salita ng kanyang mentor sa kanyang isip, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagtitiwala si Ino kay Verena. Nagpasya siyang ipadala ang kanyang drone para tiktikan ang ampunan, kung saan nakita niya ang mga masasayang bata na naglalaro, maliban sa isang batang babae na nakaupong mag-isa na umiiyak sa harap ng ilang bulaklak. Ang larawang iyon ay nagpakilos sa bata, dahil nagpaalala ito sa kanyang sariling nakaraan na puno ng sakit at pighati. Habang patuloy na nanonood, nakita niyang nilapitan ni Verena ang bata para aliwin ito. Ang batang babae, na may luha sa mga mata, ay ipinaliwanag na ang kanyang kaibigang si Momo ay nawawala. Si Verena, sa tila tunay na kabaitan, ay nangako na tutulungan siyang mahanap si Momo, na lubos na nagpasaya sa bata. Samantala, si Ino ay malalim ang iniisip, inaalala ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Noong siya ay bata pa, nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Verena sa isang nilalang sa mapanganib na mundo ng magmel. Kasama niya, ang kanyang master, isang misteryosong batang lalaki na may puting buhok, ay sumingit, tinalo ang hayop gamit ang kanyang materialization abilities. Sa kabila ng katapangan ni Verena, binalaan siya ng master na ang lugar ay masyadong mapanganib para sa isang babaeng nag-iisa, pinapayuhan siyang umalis. Naalala ni Ino kung paano niya ito pinanood ng tahimik bago sumunod sa kanyang master, at kung paano noong gabing iyon, nagpa siya siyang hanapin itong muli, nag-aalala para sa kaligtasan nito. Gayunpaman, nang mahanap niya ito kalaunan, ang nakita niya ay lubos na bumagabag sa kanya. Balik sa kasalukuyan, isang grupo ng mga tao ang pumunta sa base ni Ino para humingi ng tulong.
Bumalik si Verena sa Magmel, ngunit sa pagkakataong ito, tila nagkaroon ng malubhang pagkakamali. Marami sa mga kasama niya ang nasugatan o napatay, at natatakot sila na may masamang nangyari sa kanya. Kahit na nagmakaawa sila sa kanya na sumingit, tumanggi si Ino, sa katwirang kung si Verena ang milagrosang santo na pinaniniwalaan ng lahat, dapat ay kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa sitwasyong iyon. Ang kanyang pagtanggi ay nagpagalit sa mga tao, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Ang kanyang apprentice, gayunpaman, ay hindi sumasang-ayon sa kanyang pagdududa, at sa pagkadismaya sa kawalan ng kilos ni Ino, nagpas siyang tulungan si Verena ng mag-isa. Gamit ang kanyang drone, natuklasan ng batang babae na si Verena at ang kanyang mga kasama ay inatake ng isang kawan ng mga mababangis na nilalang, karamihan ay patay na o malubhang sugatan. Pagdating sa Magmel, sinuri ni Ino ang sakuna, at nang makitang sila ay dihado, nagpas siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para ubusin ang mga hayop. Gayunpaman, isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa iba, isang nilalang na katulad ng hinarap ng kanyang master noon. Ang mga alaala ng engkwentrong iyon ay bumaha sa kanyang isip, at ang mga turo ng kanyang master tungkol sa mabuti at masama ay nagdulot sa kanya na mag-atubili. Sa kabila ng kanyang mga duda, lumaban siya ng may determinasyon, sa huli ay nagawang talunin ang nilalang, bagaman hindi nang walang pagsisikap. Habang nilalamon ng apoy ang paligid, napagtanto ni Ino na hindi pa niya naaabot ang antas ng kanyang master. Sa huli, nahanap ni Zero si Verena. Nakita niya itong nag-e-extract ng mga organ mula sa isa sa mga nilalang, basang-basa sa dugo, nagsasalita tungkol sa kung paano maibebenta ang mga organ na ito sa malalaking halaga para tulungan ang mga bata sa ampunan. Dumating si Ino hindi nagtagal at ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, ngunit si Verena ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Para sa kanya, ang mga sumama sa kanya ay gumawa nito sa sarili nilang kalooban, at ang kanyang misyon na iligtas ang mga bata ay nagbibigay katwiran sa anumang sakripisyo. Habang papalapit ang mas maraming nilalang, si Verena, malayo sa pagkatakot, ay lalong na-excite sa pag-iisip kung gaano karaming pera ang kikitain niya. Sa huli, pinaligiran siya ng mga nilalang at nilamon siya. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita ng pagkamatay ni Verena sa Magmel ay gumulat sa lahat. Gayunpaman, ang kanyang mga deboto ay tumangging maniwala na patay na siya, ipinipilit sa halip na siya ay naging isang diyosa. Ang batang babae na dati nang inaliw ni Verena ay lubos na nalungkot, ngunit gumaan ang pakiramdam ng ibigay ni Zero sa kanya ang plush toy ni Momo, ang kanyang mahal na kaibigan. Samantala, si Ino at ang kanyang kasama ay naglalakad sa palengke, pinagninilayan ang manipis na linya sa pagitan ng mabuti at masama, isang linya na iginuhit ng mga tao mismo. Nang dumating sila sa dating stall ng pagkain, sa pagkakataong ito ay si Ino ang nanlibre sa kanyang apprentice, at magkasama silang nasiyahan sa labas, iniwan ang mga mapait na alaala ng Magmel. Ang kamakailang natuklasang kontinente ng Magmel ay mabilis na naging sentro ng mga pangarap ng maraming tao. Ang mga lalaki at babaeng naghahangad ng katanyagan at kayamanan ay sumabak sa mga mapanganib na paglalakbay sa mga hindi pa natutuklasang lupain nito, na inspirasyon ng mga kwento ng mga pirata, hunter, gourmet, at manga editor. Isang lalaking nagngangalang Dendon ang nangarap na maging isa sa mga matatapang na kaluluwa na magbubunyag sa mga nakatagong lihim ng kontinente. Gayunpaman, ang malupit na kalikasan ng Magmel ay kumuha na ng maraming buhay, at iilan lamang ang nakakabalik para ikwento ang kanilang karanasan. Gayunpaman, ang pagnanais para sa pakikipagsapalaran ay nagtulak kay Dendon na subukan ito. Nang walang masyadong plano, at dala ng excitement ng sandali, tumuloy si Dendon sa Magmel. Gayunpaman, agad siyang napunta sa isang desperadong sitwasyon, nakabaon hanggang baywang sa isang hukay ng putik sa gitna ng kawalan. Habang nahihirapan siyang palayain ang sarili, ang lupa ay nagsimulang manginig. May malaking paparating, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo para makita kung ano iyon, at ang kanyang takot ay lumaki nang makakita siya ng isang dambuhalang carnivorous na pagong. Ang hayop, na gutom, ay nakatitig sa kanya na may mapanganib na kislap sa mga mata, tumutulo ang laway mula sa bibig, sabik na lamunin siya. Takot na takot, nagpumiglas si Dendon ng husto, ngunit ang lahat ay walang saysay. Nang mapagtanto niyang malapit na ang katapusan, pinagnilayan niya kung paano siya napunta sa sitwasyong ito bago sumubok sa Magmel. Gaya ng alam na natin, nagtatrabaho si Dendon bilang may-ari ng isang tindahan sa isang tahimik na bayan. Bagaman ang kanyang buhay ay tila boring, nagbago ang lahat noong araw na pumasok sina Ino at ang kanyang apprentice na si Zero sa kanyang tindahan. Nagpapanggap na mag-ama, nagawa ng dalawa na lituhin si Dendon sa kanilang mga trick at laro.
Mula sa sandaling iyon, tuwing lilitaw si Ino, nararamdaman ni Dendon na malapit na siyang atakihin sa puso. Ang kanilang mga pakikipag-ugnayan ay laging hamon, dahil si Ino ay may espesyal na talento sa panloloko at pagmamanipula sa iba. Isa sa mga pinakatandaang sandali ay noong sinubukan ni Ino na bumili ng isang antik na granada. Si Dendon, hindi maintindihan kung bakit may magkakagusto sa ganoong bagay, ay ibinigay ang presyo, 41 est. Nag-alok lang si Ino ng 1,000 est, na inakala ni Dendon na isang masamang biro, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Ino na ang granada ay nasa masamang kondisyon, at kahit na mukhang buo pa, ay sasabog ng hindi man lang tinatanggal ang safety pin. Para patunayan ang kanyang punto, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan, at talagang sumabog ang granada, na iniwan si Dendon sa gulat. Sa paglipas ng panahon, patuloy na binibisita ni Ino ang tindahan ni Dendon, sa bawat pagkakataon ay may mas maraming trick. Nagbayad siya ng mga pekeng pera, nagkunwaring na aksidente sa tindahan, at gumamit ng iba pang mga iskema para makakuha ng discount. Sa pagtatangkang manatiling mas mabilis sa kanya, pinalakas ni Dendon ang mga shelf, sinuri ang mga produkto, at naglagay pa ng mga security camera. Determinadong hindi na muling maloko, ngunit noong araw na iyon, nang pumasok sina Ino at Zero sa tindahan, hindi handa si Dendon sa darating. Sa halip na gumawa ng kalokohan, nagbayad lang si Ino gamit ang card, at nakakagulat, hindi humingi ng discount. Ito ay lubos na nagpalito kay Dendon. Gayunpaman, habang paalis sina Ino at Zero sa tindahan, isang tabla ng kahoy ang nahulog, at ginamit ito ng drone ni Zero para magkunwaring aksidente, kaya nakuha na naman ang hinihiling na discount. Naloko na naman si Dendon. Sawa na sa mga patuloy na kalokohan, gumawa si Dendon ng radikal na desisyon, isasara niya ang kanyang tindahan at maglalakbay sa Magmel, kung saan maaari siyang magsimulang muli. Kung mamamatay man siya, mas pipiliin pa niyang gawin iyon sa mga misteryosong lupain ng bagong kontinente kaysa tiisin ang isa pang pakikipag-engkwentro kay Ino. Puno ng determinasyon, sumakay si Dendon sa isang motor at tumuloy sa kanyang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, bago siya makalayo, sumakay din sina Ino at Zero, hinihiling na ihatid sila pauwi. Matapos ang ilang insidente habang nagmamaneho, kabilang ang isang preno na sinabotahe ni Ino at pagkahulog sa tubig mula sa isang bangin, nagpasya si Dendon na ang kanyang motor ay hindi ang tamang paraan para marating ang Magmel. Kaya, gamit ang kanyang 30 taon na ipon, bumili siya ng bangka at sumabak sa paglalayag sa dagat. Proud sa kanyang desisyon, ang kanyang sigla ay mabilis na nagunaw ng matuklasan na naman na sina Ino at Zero ay nakasakay, kinukutsa siya. Tila literal nilang inilaan ang araw para pahirapan ang malaking mama. Sa panahon ng paglalakbay, muling ipinakita ni Ino ang kanyang mga kapangyarihan, gumagawa ng isang granada na sumira sa bangka ni Dendon, na nagdulot ng pagkakasunog ng kanyang mga ipon sa buhay sa pagsabog. Matapos mawalan ng bangka, nagpasya si Dendon na subukan ang ibang paraan, pagglidang sa kalangitan gamit ang isang hang glider. Bagaman noong una ay nag-aalinlangan siya kung gagana ang paraang ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Inilunsad niya ang kanyang sarili sa hangin, determinadong hindi sumuko, ngunit agad na napagtanto na hindi niya alam kung aling direksyon ang Magmel. Sa gitna ng kanyang kalituhan, lumitaw si Ino na lumilipad sa tabi niya, gamit ang drone ni Zero. Gaya ng inaasahan, muling sumingit si Ino, gumagawa ng isang higanteng electric fan na naglunsad kay Dendon ng mas mataas pa, na nagresulta sa isa na namang crash landing, sa pagkakataong ito ay sa isang truck na puno ng mga baboy na papunta sa Magmel. At kaya, pinaliligiran ng mga baboy, sa wakas ay narating ni Dendon ang Magmel. Ang tila dulo ng kanyang mahaba at puno ng aksidenteng paglalakbay ay nagdala sa kanya pabalik sa simula ng kwento, nakabaon hanggang baywang sa putik habang isang higanteng pagong ay malapit ng limunin siya. Habang hinihintay ang kanyang napipintong kamatayan, napagtanto niya na ang pagong ay matyagang nakinig sa kanyang buong kwento bago magpatuloy sa pagkain sa kanya. Pero sa huling sandali, lumitaw si Ino, inililigtas ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, naramdaman ni Dendon ang ginhawa na hindi makakain, bagaman baka mas pinili pa niya iyon kaysa makita na naman ang mga mukha ng problemadong tambalang ito. Sa isang tila mapayapang araw, nanunood si Ino sa isang malaking screen na nagpapakita ng mga imahe ng isang pusang naglalaro. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga alaala ng kanyang pagkabata kasama si Xuan, ang kanyang master. Ang imahe ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy na nakatuntong sa isang matandang puno ang lumitaw sa kanyang alaala,
isang kanlungan kung saan siya nagpalipas ng mahahalagang sandali sa ilalim ng gabay ni Xuan. Sa tabi niya, si Zero ay sumusunod sa show ng may excitement. Bawat galaw ng mga pusa sa screen ay tila napaka-cute para sa kanya, at isang malawak na ngiti ang nagpapaliwanag sa kanyang mukha. Nagsimulang dumaloy ang mga ideya sa kanyang isip, at hindi nagtagal ay dumating siya sa isang conclusion, gusto niyang mag-ampon ng pusa. Hindi mapigilan, tinanong niya si Ino kung pwedeng magkaroon sila ng isa, ngunit ang sagot ay dumating ng malamig. Tahasang tumanggi si Ino. Gulat sa kanyang naging reaksyon, nagpumilit si Zero na malaman kung bakit, at matatag na inamin ni Ino na galit siya sa mga pusa. Natulala si Zero. Sa kanyang isip, imposibleng magalit sa mga pusa, mga nilalang na itinuturing niyang hindi nakakasama at kaakit-akit. Sinabi pa niya kay Ino kung gaano karaming tao ang nag-aalis ng stress sa pamamagitan ng panonood ng mga cat video online. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ino na sa likod ng mga cute na video na iyon ay isang konspirasyon, isang madilim na puwersa na gumagamit ng mga pusa para pahinain ang fighting instinct ng mga tao. Hindi mapigilan ni Zero ang tumawa sa ganoong ideya, sinisiguro sa kanya na ang pagsisinungaling ay hindi mabuti, itinuturo ang mga badge sa cap ni Ino na hugis pusa. Nilinaw ni Ino na ang mga badge na iyon ay hindi mga pusa, kundi isang simbolo na may malalim na kahulugan. Habang mausisang patuloy na pinagmamasdan ni Zero nang malapitan ang mga badge, nagsimulang alalahanin ni Ino ang kanyang nakaraan. Ikinwento niya sa kanya ang kanyang panahon kasama si Xuan, sa isang pag-uusap kung saan tinanong niya kung bakit tila laging napakalayo ng kanyang master. Sinabi sa kanya ni Xuan ang tungkol sa kanyang pamilya, ibinubunyag na wala na sila sa mundong ito dahil hindi niya sila nagawang protektahan sa kabila ng pagiging malakas. Ang pagkawala ng kanyang pamilya ay lubos na nakaapekto sa kanya, at pinayuhan niya si Ino na maging isang matalinong tao, ipinapaalala sa kanya na ang lakas ay hindi laging sapat. Hinarap ni Ino ang isang monster sa ilalim ng mapagbantay na mata ng kanyang master. Nang may malaking determinasyon, sinubukan ni Ino na talunin ito, ngunit sumingit si Xuan, pinapatay ang monster sa isang tira lang. Noong gabing iyon, kinumpranta ni Ino ang kanyang master, nagagalit dahil hindi siya pinayagang ipakita kung gaano na siya gumaling. Kahit na gumawa si Ino ng isang kutsilyo gamit ang kanyang kapangyarihan para patunayan ang kanyang husay, ipinaalala sa kanya ng kanyang master na hindi pa siya handa. Kinaumagahan, naglalakad si Ino ng mag-isa sa gubat, galit pa rin sa kung paano siya trinato ng kanyang master. Bigla siyang huminto nang makita ang mga bangkay ng ilang adventurer na nakahandusay sa lupa, lahat sila ay mga monster hunter. Nakilala niya ang mga badge sa kanilang dibdib, mga simbolo ng kanilang propesyon. Habang sinusuri niya ang lugar, isang maliit na tunog ang nakakuha ng kanyang atensyon, at nakakita siya ng isang maliit na nilalang na parang pusa. Kahit na tila takot ang hayop, nagawa itong pakalmahin ni Ino, at lumapit ang nilalang sa kanya ng may tiwala. Mula sa tuktok ng isang puno, pinanood ni Xuan ang eksena. Nagpasya si Ino na panatilihin ang maliit na hayop, at pagbalik sa bahay, pinangalanan niya itong Toto. Ang nilalang, na nagpapasalamat, ay namaluktot sa kandungan ni Ino, at may ngiti sa kanyang mukha, nagsimulang magukit si Ino ng isang badge na hugis pusa. Sa panahon ng proseso, aksidenteng nahiwa ni Ino ang sarili gamit ang kutsilyo, at nang makita ang dugo, sumingit ang kanyang master, tinatapos ang pag-uukit. Sa paglipas ng panahon, si Toto ay naging mahalagang bahagi ng buhay ni Ino. Kahit na hindi ito isang tipikal na pet, laging kasama niya ito kahit saan. Sinanay niya ito na gumawa ng mga simpleng trick tulad ng paghabol sa mga patpat, bagaman hindi ito laging nangyayari ayon sa plano. Sa kabila ng mga hamon, ang kanilang ugnayan ay tumibay, at ang kanyang master, na laging nagbabantay, ay hindi tumigil sa pagmamasid sa maliit na pusa. Gayunpaman, isang araw, habang naglalakad sila sa gubat, nakarinig si Ino ng mga hiling ng tulong. Nakahanap siya ng isang lalaking nakulong sa isang bitag ng oso, malubhang sugatan. Lumapit si Ino para tulungan ito, ngunit naghinala siya sa intensyon ng lalaki, na tila nagtatraffic ng mga hayop mula sa magmel. Nang suriin niya ang bag ng lalaki, nakahanap si Ino ng isang mamahaling ibon, na may mataas na halaga sa black market. Nagpasya siyang palayain ito, na nagpagalit sa lalaki, na naglabas ng baril at nagbantang mamaril. Sa sandaling iyon, si Toto ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, lumalapit sa sugat ng lalaki para dilaan ang dugo. Pinanood ni Ino ng may sindak, habang ang kanyang maliit na alaga ay nagsimulang magbagong anyo bilang isang dambuhalang monster. Sa isang hampas, pinatay ni Toto ang lalaki,
at ang kwintas na suot nito ay naputol dahil sa biglaang paglaki. Matapos marinig ang bahaging ito ng kwento, hindi nakapagsalita si Zero. Nagpatuloy si Ino sa pagkukwento kung paano, matapos ang pagbabagong anyo, ang monster ay umatake ng walang awa. Kahit na sinubukan niyang kausapin ang nilalang, napagtanto ni Ino na hindi na babalik. Ipinaliwanag ni Shoan sa kanya na kapag ang isang nilalang ng magmel ay uminom ng dugo ng tao, wala nang paraan para maibalik ito sa normal. Desperado sa sitwasyon, nakiusap si Ino sa kanyang master na hayaan siyang kumuha ng responsibilidad sa pagpatay sa monster. Taglay ang malaking katapangan, hinawakan niya ang kanyang espada at hinarap ang hayop na dati niyang minahal na alaga. Ang labanan ay matindi, at kahit na nagawa ni Ino na umiwas sa ilang atake, ang lakas ng monster ay nakakalula. Sa huli, si Ino, na inaalala ang lahat ng sandaling ibinahagi niya kay Toto, ay nag-ipon ng lakas, at sa isang mabilis na galaw, tinalo ito. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ilibing ang malaking katawan ng nilalang, lumapit si Shoan sa kanyang estudyante at ibinigay sa kanya ang badge na suot ni Toto sa kwintas nito, tinitiyak sa kanya na tama ang kanyang ginawa at ang nangyari ay hindi niya kasalanan. Nanatiling tahimik si Ino, inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan kasama ang kanyang maliit na alaga. Sa dulo ng kwento, parehong sina Ino at Zero ay napatigil sa pag-iisip, lubos na naantig. Naintindihan ng kanyang apprentice kung bakit nag-aatubili si Ino na magkaroon ng isa pang alaga. Kahit na nalungkot sa kwento, bago pa siya makapagsalita, naabala sila ng isang customer. Isang maliit na batang babae ang umiiyak ng walang tigil dahil nawala ang kanyang alaga. Nakikita ang pighati ng bata, nangako si Ino na hahanapin nila ang kanyang pusa, tinitiyak sa kanya, bagaman sinabi rin ng bata sa huli na hindi ito pusa, kundi aso. Well, ang drawing ay hindi gaanong maganda, dapat aminin. Habang sina Amelia at Owen ay lumilipad sa malawak na kontinente ng magmel sakay ng kanilang kahangahangang barko, lumalapit sila sa isang mapanganib na zone na kilala bilang Octagon of Evil. Ang lugar na ito ay may masamang reputasyon, kung saan hindi mabilang na mga aircraft ang misteryosong bumabagsak doon. Sa kabila ng mga babala, tiwala si Owen. Total, pinalilipad nila ang pinakamatibay at advanced na helicopter sa mundo, na binuo mula sa mga pambihirang mineral na nakuha mula sa magmel mismo. Naniniwala siyang hindi sila matatablan. Pero hindi sigurado si Amelia. Ang mga nakakatakot na ulat sa lugar ay bumabagabag sa kanya, at naghihinala siya na may higit pa sa mga aksidenteng ito kaysa sa nakikita ng mata. Ang paglutas sa misteryong ito ay maaaring maging breakthrough para sa kanilang kumpanya. Habang papasok sila ng mas malalim sa Octagon of Evil, ang mga higanteng nilalang na parang palaka ay lumalabas mula sa tubig sa ibaba, pinagmamasdan silang mabuti. Nang walang babala, naglunsad ang mga palaka ng malalaking bato sa helicopter, ginagamit ang kanilang mga dila na parang mga catapult. Mabilis na nag-react ang mga sundalo sa loob, inilalabas ang mga armas ng barko para itaboy ang pagsalakay, ngunit ang pag-atake ay lalong tumitindi, at hindi nagtagal ay nalunod sila sa dami ng mga batong bumabulusok sa kanila. Ang mga engine ng helicopter ay nagsimulang pumalya, at bago pa sila makakilos, may kung anong bumangga ng malakas sa helicopter. Sa pamamagitan ng mga kamera ng helicopter, pinanood ni Amelia ng may sindak habang ang isang dambuhalang figuran na hugis tao ay iniuunat ang mahabang braso, hinahawakan ang helicopter at hinihila ito pababa sa lupa, na may balak na pabagsakin ito. Ang ungol ng nilalang ay umaalingaw-ngaw ng nakakatakot habang ang isang maliit, nakakabagabag na figuran na hugis tao na may masamang ngiti ay lumitaw mula sa mga anino. Pabalik sa lungsod, nagmadali si Dr. Chester sa base ni Ino para humingi ng tulong. Sa kanyang pagbisita, si Zero, isang kakaibang bata na may hindi maipaliwanag na pagmamahal sa marshmallows, ay excited na nagdadadaldal tungkol sa kanyang matamis na obsesyon, ngunit ang pagdating ng doktor ay nagpabago sa tono ng usapan nang ipaalam nito kina Ino at Zero na ang kanyang anak ay nawawala sa kontinente. Interesado sa kaso, pumayag si Ino na tumulong, sa kondisyong ang pabuya ay malaki. Matapos ang isang maikling negosasyon, nagkasundo sila sa triple na bayad dahil sa malalang sitwasyon. Samantala, pabalik sa crash site, nagpasya si Amelia na lumabas ng helicopter sa kabila ng mga pagtutol ni Owen, sa takot na ang panganib ay naroon pa rin. Gayunpaman, nangatwiran si Amelia na kung ang umatake ay talagang may balak na pumatay, patay na sana sila. Habang sinusuri niya ang wreckage, nakatagpo siya ng isang sementeryo ng mga bumagsak na helicopter at eroplano. Pagkatapos, nakita niya ang figurang hugis tao ng muli, ang parehong nakita sa mga kamera.
Ang misteryosong figura ay mabilis na nawala, para lamang muling lumitaw sa likuran niya, nagte-teleport ng may nakakabahalang bilis. Kasabay nito, inilabas ni Zero at Ino ang kanilang drone at ipinaalam kay Owen na ang isang rescue team ay papunta na. Ngunit habang papalapit ang fleet sa crash zone, agad silang inatake ng parehong mga nilalang na parang palaka na nagpabagsak sa helicopter ni Owen at Amelia. Ang sumusuporta sa kanila ay ang maliit na figurang hugis tao, na gumagamit ng kanyang mahabang braso para itumba ang mga helicopter mula sa langit ng may mapanirang puwersa. Gulat, halos hindi maunawaan ni Owen at Amelia ang kaguluhang nangyayari sa harap nila. Sa panahon ng paglalakbay, tinanong ni Ino si Zero tungkol sa sitwasyon. Kinumpirma nito na ang maliit na figura ay si Aaron, isang katutubo ng kontinente. Hiniling ni Ino kay Chester na obserbahan ang mga kamera, at magkasama nilang nakita ang maliit na figurang hugis tao na nagdudulot ng kaguluhan. Habang papalapit ang mga palaka sa bumagsak na helicopter, si Owen, na desperado na, ay nag-utos sa kanyang mga sundalo na harapin ang kalaban. Sinubukan silang pigilan ni Amelia, alam na si Aaron, ang katutubo, ay galit sa mga armas, ngunit ang kanyang mga babala ay hindi pinakinggan at nagpaputok ang mga sundalo. Kumilos si Aaron ng may pambihirang bilis, iniwasan ang mga bala at dinisarmahan ang mga sundalo ng walang hirap gamit ang kanyang malalakas na braso. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa naglunsad ang mga sundalo ng missile, na tumama ng diretso kay Aaron. Ngunit nang mawala ang usok, lumabas si Aaron na walang gasgas, ipinagpapatuloy ang kanyang pagsalakay at pinilit ang mga sundalo na umurong. Eksaktong sandaling iyon, dumating ang helicopter ni Ino, na nakakuha sa atensyon ni Aaron. Alam ang panganib, tinanong ni Ino si Chester kung may mga armas ba silang dala. Kinumpirma ni Chester na ang helicopter ay armado, dahil sa mapanganib na kapaligiran. Inihagis ni Aaron ang isa sa kanyang mga braso patungo sa helicopter, ngunit nagawa ni Ino at Chester na tumalon palabas bago pa ito tumama, na nagwasak sa aircraft. Sa kabutihang palad, nasalo sila ng drone ni Zero sa gitna ng ere, at ligtas silang naibaba sa tabi ni Amelia. Ipinaliwanag ni Amelia na si Aaron ay isang katutubong nilalang ng magmel, na nagtataglay ng talino na katumbas o higit pa sa tao. Sa huli, muling nakasama ni Dr. Chester ang kanyang anak, at maingat na lumapit si Aaron. Nagpapasalamat sa tulong ni Ino, nakinig si Dr. Chester kay Amelia, na nagpumilit na si Aaron ay hindi mapanganib. Galit lang talaga siya sa mga armas. Humakbang si Ino para harapin ang katutubo, tinatanggap ang hamon sa tingin ni Aaron. Ang sumunod ay isang matinding hand-to-hand combat. Umatake si Aaron ng may bilis na nakakasilaw, ngunit maliksing iniwasan ni Ino ang kanyang mga atake. Ang laban ay isang mahusay na pagpapakita ng husay, kung saan ang bawat isa ay nagpapalitan ng mga atake sa isang tensyonadong standoff. Sa huli, nakuha ni Ino ang kalamangan, tinalo si Aaron. Ngunit sa halip na saktan, si Aaron ay natabunan ng isang avalanche ng marshmallows, sa ikinagulat ng lahat. Ang maliit na nilalang, na natuwa sa matamis na treat, ay nagsimulang kumain ng marshmallows kasama ang kanyang mga kaibigang palaka, na nagdulot ng isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa. Si Zero, na naaliw sa naging takbo ng mga pangyayari, ay sumama sa kanila sa biglaang handaan. Sa huli, nangako si Ino kay Aaron na hindi na sila muling papasok sa kanyang teritoryo. Kontento sa bagong nahanap na kapayapaan, pumayag si Aaron na iwan na silang mag-isa. Si Dr. Chester, na lubos na nagpapasalamat sa tulong ni Ino, ay humingi ng paumanhin sa abala at nag-alok ng pabuya. Dahil laging praktikal, humiling si Ino ng bagong helicopter na hindi gawa sa marshmallows, na nagdulot ng tawanan sa paligid habang ang mga palaka ay kumukokak bilang pagsang-ayon. Ilang araw matapos ang kanilang unang mga pakikipagsapalaran, sina Ino at Zero ay natagpuan ng kanilang sarili sa misteryosong teritoryo ng magmel para kumuha ng pagkain. Ang gawain ay routine na sana hanggang sa hindi sinasadyang napulot ni Zero ang isang mapanganib na ay jellyfish. Si Ino, sa kanyang karaniwang kalmado na saloobin, ay nagbabala sa kanya na ang nilalang ay nakamamatay kapag kinain, dahilan upang mabitawan niya ito agad, takot sa posibilidad na malason. Agad na nagkaroon ng tensyon nang akusahan siya ni Zero na responsable sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, matapos maubos ang kanilang pera. Habang nagpapatuloy sila sa paghahanap, napansin ni Ino ang isang maliwanag na ilaw sa kaloob-looban ng gubat, at dahil sa kuryosidad, nagpas siyang mag-imbestiga. Sinundan ng ilaw, nakarating sila sa isang inabandona at sirang nayon. Hindi mapigilan ni Zero na magkomento kung gaano kakatakot ang lugar, at ang kanyang isip ay napunta sa ideya ng mga multo.
Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala niya ang kanyang drone para libutin ang paligid. Samantala, nakatago sa pagitan ng mga dahon, isang lalaking may dalang rifle ang nag-target kay Ino, at nahuli ito hindi nagtagal. Ang batang lalaki ay dinala sa tila isang lumang kafe, kung saan ang lalaki, na kilala bilang Tabo, ay itinali siya at nanatiling tahimik habang pinupuno ang mga kahon ng mga bala. Ang atmosfera ay tensyonado. Naghahanap ng tila normal na sitwasyon, sinubukan ni Ino na umorder ng kape, ngunit itong lalaki na tinatawag na Tabo ay binaliwala siya ng tuluyan. Matapos ang isang maikling katahimikan, sa wakas ay nagsalita na si Tabo, tinatanong kung ano ang ginagawa ni Ino doon. Kalmado, ipinaliwanag ng batang lalaki na naghahanap lang sila ng pagkain, nang walang intensyon na manghimasok sa buhay ni Tabo. Sa kabila ng paliwanag, itinutok muli ni Tabo ang kanyang rifle sa kanya, sumisilip sa scope, ngunit sa halip na magpaputok, nagpasya siyang putulin ang mga lubid na nakatali kay Ino. Si Ino, na kasing hinahon pa rin gaya ng dati, ay muling nagmungkahi na magkape sila, ngunit nang walang tugon na dumating, tumayo siya at nagsimulang umalis. Bago lumabas, napansin ni Ino ang isang larawan sa dingding na nagpapakita kay Tabo kasama ang isang babae. Ang hunter, napapansing nakatingin si Ino sa litrato, ay pag-alit na nag-utos dito na umalis, na nag-udyok kay Zero na tawagin itong bastos. Habang naglalakad palayo, nakakolekta si Ino ng ilang kakaibang prutas na mukhang mga mata at ipinakita sa drone ni Zero, na napaatras sa sindak sa nakita. Si Ino, sa kanyang carefree na saloobin, ay tiniyak sa kanya na sa kabila ng hitsura nito, ang prutas ay matamis at masarap. Balik sa kafe, tinititigan ni Tabo ang parehong larawan na nakakuha ng atensyon ni Ino, at ang kanyang isip ay napunta sa mga alaala ng mas simpleng panahon kung kailan mas madali ang buhay. Naalala niya ang mga araw noong nagsisilbi pa siya ng kape sa mga customer habang ang kanyang anak ay nag-aasikaso ng mga pananim. Nawala sa nostalgiyang ito, ang kasalukuyan ay tumama sa kanya ng malakas. Isang dambuhalang nilalang ang umatake kay Ino. Malayo sa pagkabahala, nakita ng batang lalaki ang isang pagkakataon, iniisip kung gaano ka-ideal ang karne ng monster para sa isang masarap na pagkain. Determinadong manghuli ng hayop, ginamit ni Ino ang kanyang mga kasanayan para umatake rito. Gayunpaman, umiwas ang nilalang at nagsimulang tumakas ng buong bilis. Parehong hinabol ni Ino at Zero ito hanggang sa marating nila ang isang clearing sa gubat. Noong akala nila ay na-corner na nila ito, isang mas malaking monster ang lumitaw mula sa lupa. Nilalamon ang mas maliit na nilalang sa isang lunok bago muling lumubog sa lupa. Natulala si Zero, habang ipinaliwanag ni Ino na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong nilalang, ngunit alam niyang lumilitaw lang ang mga monster na ito kapag sila ay gutom. Habang sinusuri nila ang lugar, nakatagpo sila ng isang lumang sementeryo. Ang mga libingan ay natatakpan ng mga sariwang bulaklak, na nagpapahiwatig na may taong nandoon kamakailan lamang. Nang walang babala, isang putok ng baril malapit sa paa ni Ino ang bumasag sa katahimikan. Lumitaw si Tabo, ipinapaalala sa kanya na inutusan niya silang umalis, habang kinakargahan muli ang kanyang rifle para sa isa pang babalang putok na dumaan malapit sa ulo ni Ino. Nang hindi na nagnanais ng karagdagang komprontasyon, sumunod si Ino at naglakad palayo sa pagitan ng mga puno, iniwan si Zero na galit sa inasal ng lalaki. Sa sementeryo, nakarinig si Tabo ng isang malayong ungol, at nang walang pag-aalinlangan, tumakbo patungo sa pinagmulan ng tunog. Pagkarating sa isang clearing, sumilip siya sa scope ng kanyang rifle at nakita ang monster na nakita niya noon, ang parehong kumuha ng lahat sa kanya sa nakaraan. Masakit na naalala ng hunter ang araw na nawala ang kanyang anak. Sa kanyang alaala, muli niyang naranasan ang kaguluhan at pagkawasak na idinulot ng nilalang sa kanilang nayon. Sa gitna ng kalituhan, isang taga-nayon ang sumubok na iligtas ang isang bata, na halos ikamatay nito. Gayunpaman, si Tabo, sa pamamagitan ng isang tumpak na shot, nagpahinto sa hayop, bagaman hindi bago siya naipit ng isang gumuho na gusali sa ilalim ng mga guho. Sa kasalukuyan, nakilala ni Tabo ang monster, partikular na dahil sa kawalan ng isa nitong mata. Sa kabila ng kanyang determinasyon, ang kanyang asinta ay pumalya dahil sa pagod, na nag-alerto sa nilalang. Si Ino, na nasa malapit, ay pinanood ang eksena, at sa kabila ng mungkahi ni Zero na tulungan si Tabo, piniling manatili sa gilid. Samantala, si Tabo ay inihagis sa isang bato ng monster, ngunit ang alaala ng kanyang namatay na anak ay nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo muli. Habang papalapit na ang monster, ginamit ni Tabo ang kanyang huling bala, tina-target ng diretso ang bibig ng nilalang.
Ang tira ay tumpak, tumagos sa bungo nito at pinatay ito agad. Balik sa kafe, bumalik si Ino, umaasang igagawa siya ni Tabo ng kape. Gayunpaman, nang makitang ito ay isang imposibleng gawain, ibinalik na lamang niya ang kwintas na pag-aari ng anak ni Tabo, na nawala nito sa gitna ng laban. Gulat sa kabaitan ni Ino, sa wakas ay binigyan siya ni Tabo ng isang tasa ng kape, na ikinatuwa ni na Ino at Zero. Nagsimula ang araw ni Zero nang may pagkabalisa. Matapos ang isang hindi mapakaling gabi, nagising siyang nababagabag sa isang malinaw na imahe mula sa isang nightmare kung saan nakita niya ang isang babae na pinapakain ang kanyang master na si Ino sa opisina nito. Ang sitwasyon ay nag-iwan sa kanya na nalilito at nagdulot ng selos na hindi niya kayang balewalain. Nakikita ang kanyang master na masaya kasama ang hindi kilalang babaeng iyon, nakaramdam si Zero ng pagkailang, kawalan ng seguridad, at kahihiyan, lalo na matapos mapansin ang kakaibang eksena at kung paano nadumihan ni Ino ang sarili ng puding, na lalong nagpataas ng kanyang kaba. Ngunit sa huli, napagtanto niya na panaginip lang ang lahat, isang kakaibang refleksyon ng kanyang panloob na emosyon. Kahit na alam niyang nightmare lang iyon, nanatili ang pagkailang. Naging obsessed si Zero sa ideya na kailangan niyang magbago. Gusto niyang makitang mas mature, at ang imahe ng kanyang master na masaya kasama ang iba ang nagtulak sa kanya na gumawa ng radikal na desisyon. Determinadong lumaki at huminto na makitang bata ng iba, lalo na ni Ino, nagpasya siyang lumabas sa kanyang comfort zone at bumisita sa isang tindahan ng damit. Sa tindahan, isang suit na pang-adult ang nakakuha ng kanyang pansin. Kahit gusto niya ito, ang mataas na presyo ay nagpahina sa kanyang loob. Eksaktong sandaling iyon, lumitaw si Amelia, na ikinagulat ni Zero, na sinubukang manatiling kalmado at ipinaliwanag na hindi niya kasama si Ino ngayon dahil ito ay kanyang private day. Napapansin ang interes ni Zero sa suit, hinikayat siya ni Amelia na isukat ito. Noong una, tumanggi si Zero, naiilang sa atensyong natatanggap niya, ngunit sa huli ay nag-atubili siyang pumayag. Gayunpaman, nang isuot niya ang suit, hinarap niya ang isang bagong realidad, dahil sa kanyang maliit na tangkad, ang damit ay masyadong malaki at hindi bagay sa kanya. Kahit na sinubukan siyang tulungan ng shop assistant sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba't ibang outfit, tila wala sa mga ito ang tumutugma sa imaheng sinusubukan ni Zero na ipakita. Nagsimula siyang madismaya, ngunit bago sumuko, iniwan niya ang tindahan na may bagong determinasyon, kailangan niya ng higit pa sa damit para magmukhang matanda. Habang namamasyal sila, ibinahagi ni Zero kay Amelia ang kanyang pagnanais na magmukhang mas mature. Ang usapan ay naantala ni Des, na nag-imbita sa kanila na kumain ng puding. Ang alok na ito ay nagpasaya kay Zero, ngunit ang kanyang layunin ay nananatiling malinaw, kailangan niyang gumawa ng mas maraming pagbabago para maabot ang kanyang ideal ng pagiging matanda. Matapos ang pagkain, nag-usap silang muli tungkol sa mga hiling ni Zero, at iminungkahi ni Des ang pagbabago ng hairstyle bilang paraan para maabot ang layuning iyon. Bumisita sila sa isang stylist, kung saan sinubukan ni Zero ang iba't ibang hairstyle, ngunit tila wala sa mga ito ang nakakumbinsi sa kanya. Matapos ang ilang pagtatangka, nagpasya silang kulayan ang kanyang buhok ng madilim na kulay, katulad ng babae sa kanyang nightmare. Habang ang iba ay sumang-ayon na ang pagbabago ay nagmukha siyang mas mature, hindi kontento si Zero. Ang kanyang maliit na tangkad ay nananatiling isang malaking hadlang, at kahit na may progreso na siya, nararamdaman pa rin niyang malayo siya sa adult image na gusto niyang ipakita. Si Des, na laging may aktibong espiritu, ay nagmungkahi ng isang mas radikal na solusyon, humanap ng paraan para dagdagan ang tangkad ni Zero. Tumuloy sila sa tindahan ni Dendon, isang tindero na, ayon sa mga sabi-sabi, ay may gamot para malutas ang problema. Gayunpaman, nang tanungin, ipinaliwanag ni Dendon na wala siyang anumang bagay na may kinalaman sa paglaki. Gayunpaman, binanggit niya ang pagkakaroon ng isang puno sa Magmel na may mga bunga ng paglaki, na nabasa niya sa isang libro, bagaman hindi siya sigurado kung ang gayong puno ay talagang umiiral. Dahil sa interes sa ideya, iminungkahi ni Amelia ang isang ekspedisyon sa Magmel para hanapin ang puno, na ikinagulat ni Dendon, na noong una ay nag-atubiling sumama. Gayunpaman, sa kaunting panghihikayat, pumayag siyang maging guide nila. Para marating ang Magmel, dinala sila ni Des sa isang napakalaking pool kung saan lumabas ang isang helicopter, na nagpamangha sa lahat ng nandoon. Ngayong nasa Magmel na, nagpakita si Dendon ng pag-aalala tungkol sa mga panganib na kakaharapin nila, ngunit si Des, na laging optimistiko, ay pinakalma sila sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang eleganteng outdoor meal sa tulong ng kanyang mga butler. Habang kumakain sila,
isang nilalang na parang leon na may mga pakpak ang lumapit sa kanila, na nagpakaba kay Dendon. Si Zero, na matapang, ay kalmadong lumapit sa hayop at binigyan ito ng carrot, ibinubunyag na ito ay isang hindi nakakasama at vegetarian na nilalang. Ang gawang ito ng katapangan ay gumulat sa lahat at nagmarka ng simula ng tunay na paglalakbay. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay sa mga landscape na puno ng mga kamanghamanghang nilalang, hanggang sa marating na nila ang puno na may mga bunga ng paglaki. Sinubukan ni Zero na abutin ang isa sa mga prutas, ngunit ang kanyang maliit na tangkad ay naging hadlang na naman. Matapos ang ilang pagtatangka, nagtagumpay silang kumuha ng isa sa mga prutas, bagaman ang balanse ng grupo ay nanganib at nauwi sa pagkahulog nila sa ibabaw ni Dendon. Para masiguradong hindi lason ang mga prutas, pinilit nila si Dendon na sumubok muna ng isa. Bagaman tila walang nangyari noong una, nang tumayo si Dendon, napagtanto niya na ang kanyang mga binti ay lumaki ng hindi magkatimbang. Kahit na ang prutas ay malinaw na nagpapalaki ng size, hindi iyon ang hinahanap nila. Nagpasya silang ipagpatuloy ang pagsusuri para makahanap ng iba pang mga prutas, narating ang isang latian kung saan hindi sinasadyang nakakain si Dendon ng isa pang prutas, dahilan upang ang kanyang ulo ay lumaki ng kakatuwa. Nagpatuloy ang kaguluhan nang sumubok sila ng isa pang prutas, na nagpabago sa kanyang buong katawan na lumaki pansamantala, ginagawa siyang isang higante. Ang kawawang si Dendon ay naging ginipig ng grupo. Sa gitna ng kabaliwang ito, isang malaking nilalang na parang suso ang lumitaw at nagsimulang umatake. Sinubukan itong itaboy ng mga butler, ngunit ang kanilang mga armas ay walang talab. Ginamit ni Zero ang kanyang drone para lituhin ang monster, ngunit naglabas ito ng mga spore na bumuo ng mga plant cage, na nagkulong sa grupo. Ang sitwasyon ay tila desperado na, hanggang sa lumitaw si Ino, na hinampas ang suso at pinatalsik ito sa hangin. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan, at inutusan ni Ino ang grupo na tumakas habang hinaharap niya ang nilalang. Habang nahihirapan silang kumawala sa mga hola, si Dendon ay muling pinilit na sumubok ng isa pang prutas, sa pagkakataong ito ay may mas kapaki-pakinabang na resulta. Lumaki siya ng sapat para mapalaya ang grupo at sa huli ay tinalo ang suso sa pamamagitan ng isang dambuhalang sipa, sinasamantala ang sandali para ibigay ang huling tira sa nilalang. Pagbalik sa bahay, humingi ng paumanhin si Zero kay Ino sa pagpunta sa magmel nang hindi ito ipinapaalam, habang sinusubukang ipaliwanag ang dahilan ng kanilang paglalakbay. Ibinunyag ni Ino na ang libro na pinagbasehan ng kanilang paghahanap ay peke pala. Sa kabila ng lahat, napagtanto ni Zero na kahit hindi niya nakamit ang pagiging matanda na kanyang hinahangad, marami siyang naranasang saya sa pakikipagsapalaran at natutunan ang mahahalagang leksyon tungkol sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, makikita natin si Ino nakaharap ang isang dambuhalang nilalang sa hugis ng dinosaur, gamit ang kanyang mga kapangyarihan para mag-materialize ng isang espada na nagniningning sa enerhiya. Sa isang tumpak na tira, tinalo niya ang monster. Kalaunan, isang mag-asawa ang lumapit sa kanya, nagpapasalamat sa matagumpay na pagtapos sa mapanganib na misyon. Sumagot si Ino ng isang maikling paalam. Pagbalik sa kanyang apprentice, binati siya ni Zero nang may humahangang ngiti sa kanyang husay, binabanggit na kailangan nila ang bayad sa misyong iyon dahil tomato sauce lang ang laman ng fridge. Sa kabila ng sigla ng kanilang tagumpay, nagkomento si Ino na mag-stick sila para sa dinner noong gabing iyon, isang pahayag na ikinagulat ni Zero, na nagbabala sa kanya na hindi sila dapat gumastos ng ganoon kalaki dahil lang may pabuya silang natanggap. Matapos ang isang maikling debate, nagpasya sila sa isang mas simpleng dinner, mga tipaklong, mura pero masarap. Habang nagpapahinga sila matapos ang misyon, isang kakaibang tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin, na umabala sa katahimikan. Si Ino, na laging mapagmasid, ay tumuloy para mag-imbestiga. Sinundan ang pinagmulan ng tawa, nakatagpo nila ang isang kakatuwang lalaki na nakikipaglaro sa isang ahas na may dalawang ulo, na malambing na pumupulupot sa kanya. Ang nakangiti at walang problemang individual na ito ay ipinakilala ang sarili bilang si Rupert, isang scholar ng Magmelphona, na ipinaliwanag na ang ahas ay hindi nakakasama. Habang nagsasalita siya, isang tutubi na pag-aari ni Zero ang nakakuha ng kanyang atensyon, at si Rupert, na humahanga sa mga kakaibang nilalang, ay nagsimulang magbahagi ng mga detalye tungkol sa ebolusyon ng mga hayop sa mailap na teritoryong ito. Pinanood ni Ino habang kumikilos si Rupert ng may bilis at tiwala sa gitna ng mapanganib na kapaligiran, ipinapakita sa kanila ang kanyang paboritong lugar, isang dambuhalang puno na puno ng mga pugad. Sa isa sa mga pugad na iyon, 3 sisiw ang naghihintay ng pagkain. Excited,
Umakyat si Rupert para pakainin sila, nang may isang nilalang nakahawig ng dinosaur na may kakaibang bulaklak na hugis ulo ang lumabas mula sa mga damuhan. Si Rupert, na hindi alam ang panganib, ay lumapit sa hayop, ngunit pinigilan siya ni Zero eksakto nang maglabas ang monster ng isang nakalalasong gas. Mabilis na gumawa si Ino ng isang araw ng enerhiya para lituhin ang nilalang at pinaalis ang gas gamit ang isang fan na kanyang ginawa. Kahit na nayanig, mas nag-aalala si Rupert sa kaligtasan ng mga sisiw kaysa sa kanyang sariling buhay. Sa ibang lugar, dalawang individual na kilala bilang DJZ at Baby Fat ay abala sa pagre-record ng mga video para sa YouTube, kung saan naglalaro sila ng darts gamit ang isang kawawang hayop na nakatali sa puno bilang target. Matapos magtalo tungkol sa kung gaano ka-exciting ang video, naghagis si DJZ ng isang nakamamatay na dart, na tumapos sa buhay ng nilalang. Samantala, ipinaliwanag ni Ino kay Rupert ang tungkol sa gas na inilabas ng floral dinosaur, na nagdudulot ng mga hallucination na may kinalaman sa pinakamalalim na takot ng isang tao. Si Rupert, na nag-aalala sa kamakailang pagkamatay ng ilang hayop sa lugar, ay naalala na may nahanap siyang ilan sa kanila na nakapako sa krus na may mga batong nakasiksik sa bibig, isang misteryo na hindi pa niya nalulutas. Balik kina DJZ at Baby Fat, ang mga YouTuber ay hindi kontento sa kanilang video at nagpas siyang itaas ang antas ng kanilang malupit na laro. Nang matuklasan ang dambuhalang puno na puno ng mga pugad, iminungkahi ni DJZ na sunugin ito, iniisip na makakakuha ito ng mas maraming views sa kanilang channel. Sa malupit na kawalan ng pakialam, binuhusan nila ng langis ang mga pugad at sinilaban ang mga ito, tumatawa habang pinifilm ang sakuna. Sina Ino at Rupert, nakikita ang usok sa kalayuan, ay nagmamadaling tumakbo patungo sa eksena. Nang dumating sila, ang puno ay ganap ng nilalamon ng apoy at ang mga inakay na inaalagaan ni Rupert ay namatay na sa sunog. Pighati at galit ang bumalot kay Rupert, na may nostalgiyang naalala ang sandaling nahanap niya ang mga batang ibon at binigyan sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay sa pamamagitan ng paggawa muli ng kanilang pugad. Habang sinusuri ni Zero ang lugar, nakakita siya ng ebidensya na ang sunog ay sinadyang sinimulan. Sinundan ng mga bakas na ito, natuklasan nila ang channel ng mga salarin, DJZ at Baby Fat. Si Rupert, na nilalamon ng galit, ay nagpas siyang kumilos sa sarili niyang kamay. Kinumpranta ang mga YouTuber, hiningi niya na humingi sila ng paumanhin sa kanilang ginawa, ngunit sinubukan nilang bigyang katwiran ang kanilang aksyon, sinasabing ang mga hayop sa magmel ay wala kundi mga monster lamang. Kinutya pa ni DJZ si Rupert, ipinapahiwatig na isa siyang ipokrita sa pagtatanggol sa mga hayop gayong siguradong kumakain din siya ng karne. Tumindi ang tensyon ng si DJZ, sa isang gawa ng provokasyon, ay sinilaban ng isang maliit na butiki na nabubuhayan ng langis sa malapit, umaasang panoorin itong masunog. Gayunpaman, sumingit si Ino at pinatay ang apoy, ipinapakita na ang gayong mga nilalang ay fire resistant. Sinasamantala ang sandali, nagbiro siya na dahil naluto na nila ito, maaari na rin nilang kainin ito, na nagpakaba kay Baby Fat, na tumakas sa takot. Si Rupert, na nag-aapoy pa rin sa galit, ay naghandang atakihin si DJZ gamit ang isang kutsilyo, determinadong ipaghiganti ang mga inakay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ino sa tamang oras, ipinapaalala sa kanya na huwag maging katulad ng taong kinamumuhian niya. Habang nagtatalo sila, ang lupa ay nagsimulang manginig, at isang dambuhalang nilalang na parang halaman ang lumabas mula sa gubat, naakit sa mga buto ng poppy na ginamit ni Ino noon para lituhin ang dinosaur. Sa gitna ng kaguluhan, itinali nila si DJZ sa isang bato, iniwan siya sa awa ng monster, na naglabas ng ulap ng hallucinogenic na gas. Nakulong sa kanyang pinakamalalang nightmare, sumisigaw si DJZ habang pinalilibutan siya ng nilalang. Mula sa malayo, nanunood sina Rupert at Ino, at nang tanungin ni Rupert kung ano ang maaaring nakikita ni DJZ, sumagot lang si Ino na ang bawat isa ay may bagay na kinatatakutan ng malalim. Pabalik sa lungsod, ibinalita ni Zero na na-upload na niya ang video ng mga YouTuber sa sarili nilang channel, ibinubunyag ang kanilang mga ginawa at ginagawa silang katatawanan ng internet. Ngayon, dahil sa kahihiyan, malabong lilitaw pa sila sa publiko o gagawa pa ng ganoong kalupit na aksyon. Si Rupert, na mas kalmado na, ay umamin na sa kanyang galit, inakala niyang ang pagpatay ay tama, ngunit salamat kay Ino, napagtanto niya na hindi tama na paglaruan ang buhay ng iba. Pinasalamatan niya si Ino ng tapat para sa tulong nito bago umalis. Samantala, sumakay si Ino sa helicopter kasama si Zero, at sa isang sandali ng tawanan, iminungkahi na dapat na nilang kainin ang steak na gusto nila.
Pero ipinaalala sa kanya ni Zero na mas mabuti nang huwag magpadala sa damdamin, kaya nagpasya sila na ang mga tipaklong, tutal, ay hindi rin masamang opsyon. Ang gabi ay madilim at tahimik, ngunit sa loob ng isip ni Zero, lahat ay kaguluhan. Ang nightmare na nagpapahirap sa kanya ay nagdala sa kanya sa isang madilim na lugar kung saan siya ay nakagapos ng mga kadena na pumipigil sa kanyang bawat galaw. Mula sa malayo, ang mga yabag ay umaalingaw-ngaw, palapit ng palapit hanggang sa lumitaw ang figura ng isang nakababahalang matanda mula sa mga anino. Ang kanyang nakakapangilabot na mukha ay nagpasindak sa kanya, at sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo, walang takas. Naglabas ang lalaki ng isang remote, pinindot ito, at isang kuryente ang dumaan sa kanyang katawan. Ang sakit ay naggising sa kanya sa kanyang kama, pawis na pawis at nanginginig, minumulto pa rin ng imahe ng matanda. Gayunpaman, ang tunay na mundo ay hindi rin nagbigay ng gaanong ginhawa. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid, at nanginginig pa rin, nagpunta si Zero para mag-imbestiga. Pagkarating sa silid ni Ino, nakita niya itong nakahandusay sa sahig, mahimbing na natutulog, matapos mahulog sa kama. Ang nakitang iyon ay nagpakalma sa kanya pansamantala, ipinapaalala sa kanya kung paano ito nag-alaga sa kanya sa maraming pagkakataon. Bumalik siya sa kanyang kama at sinubukang kalimutan ang nightmare, ngunit ang pakiramdam ng kaba ay nanatili. Kinaumagahan, may kakaibang pakiramdam sa hangin, at si Ino, na karaniwang tanghali na kung gumising, ay bumangon na bago pa siya magising, isang detalye na agad nag-alarma sa kanya. May mali, isip niya. Ang kakaibang marka sa kalendaryo at ang kanyang mabilis na pag-alis ng hindi man lang kumakain ng almusal ay lalong nagpataas sa kanyang pag-aalala. Matapos ang pag-alis ni Ino, sinubukan ni Zero na alisin ang kanyang kaba at nagpas siyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan para maglabas ng loob. Sa panahon ng usapan, sinubukan niyang kumbinsihin sila na may kakaibang nangyayari. Hindi ito nakita ni Chester at Amelia bilang kakaiba, ngunit para kay Zero, malinaw na may mali. Naalala niya ang marka sa kalendaryo at kung paano hindi kailanman ipinaliwanag ni Ino kung ano ang ibig sabihin nito. Habang nagpapatuloy ang kanilang diskusyon, binanggit nila si Xuan, isang dating kasama ni Ino, isang taong hindi pa nakikilala ni Zero, na nagdulot sa kanyang isip na mapunta sa madidilim na alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga alaalang iyon ay bumalot sa kanya ng may nakakabahalang tindi. Naalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya ang matanda na nagpahirap sa kanya, ang kanyang nakakapangilabot ng ngiti, at ang kalupitan ng kanyang mga paraan, ang parehong lalaki na pumilit sa kanya na hulihin si Ino sa ilalim ng banta ng torture. Pero noong mahanap niya ito sa wakas, hindi ito sumagot ng karahasan, sa halip, hinawakan siya nito ng malumanay at nangako na ang lahat ay magiging maayos. Ang pangakong iyon ay naging turning point sa kanyang buhay. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan, isang anino ang lumitaw sa kanila mula sa bar counter. Isang lalaking may hold ang nagmamasid sa bawat galaw nila, ipinapasa ang impormasyon kay Burton, ang matanda na kinatatakutan niya ng husto. Ang kaguluhan ay malapit nang magsimula. Sa ibang lugar sa Magmel, nakarating si Ino sa isang bahay na gawa sa kahoy sa tuktok ng isang puno, isang lugar na dati nilang ibinahagi ni Xuan. Nilinis niya ang bahay, sinusubukang pakalmahin ang kanyang isip, ngunit hindi mapigil ang isipin ang pangakong binitawan niya sa kanyang master bago ito umalis, ang protektahan si Zero sa anumang halaga. Ang kanyang isip ay naglakbay sa mga masasakit na sandaling iyon habang naghahanda siya para sa napipintong labanan. Samantala, sa lungsod, ang sitwasyon ay lalong naging madilim. Pinakilos na ni Burton ang kanyang mga tauhan na may hood, at nang makauwi si Zero, sinalubong siya ng isang eksena na nagpuno sa kanya ng takot. Sa lugar kung saan inaasahan niyang makikita si Ino, ang matanda ang nakita niyang nakaupo sa halip, naghihintay sa kanya. Ang takot ay bumalot sa kanya habang ang mga alaala ng kanyang nakaraang torture ay umiikot sa kanyang isip. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangkang ipagtanggol ang sarili, isa sa mga tauhan ni Burton ang umatake sa kanya bago pa niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng oras si Burton sa pagpapaalala kay Zero na siya ang tunay nitong master, ipinapakita sa kanya ang isang bagong control device, ang parehong ginamit niya para mapasunod ito noong bata pa siya. Ang banta ng pagbabalik sa buhay na iyon ay nagparalisa sa kanya. Sa isang malaking screen, ipinakita ni Burton sa kanya ang mga imahe ng kanyang mga kaibigan, ang bawat isa ay kino-corner ng kanyang mga tauhan. Nilalamon siya ng desperasyon. Nang tanungin niya si Burton kung ano ang gusto nito, sumagot lang ito na ang lahat ay nakadepende sa kanyang pagsunod.
Ang sitwasyon ay lalong tumindi nang pasabugin ni Burton ang isang pampasabog sa tindahan kung saan ang isa sa mga kaibigan ni Zero na si Dendon ay nagpapalipas ng kanyang karaniwang araw. Ang tunog ng pagsabog ay niyanig si Zero hanggang sa kanyang kaloob-looban. Ngayon, hiningi muli ni Burton na kilalanin niya kung sino ang kanyang tunay na master, sa ilalim ng banta ng pag-ubos sa iba pa niyang mga mahal sa buhay. Si Zero, na wasak at nasa state of shock, ay sa huli ay sumuko. Sa pamamagitan ng mga luha at nanginginig na boses, kinilala niya si Burton bilang kanyang master. Samantala, si Ino ay papunta na sa lungsod sakay ng kanyang helicopter, walang kaalam-alam sa napipintong panganib na nagbabanta sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagdating doon, sinalubong si Ino ng isang mensahe mula kay Burton, isang malupit na paalala kung paano niya nailigtas si Zero mula sa mga kuko nito noon. Sa pamamagitan ng mensahe, ipinakita ni Burton sa kanya kung paano pinapatay ang kanyang mga kaibigan ng isa-isa ng mga tauhan na nakahuli sa kanila. Galit at kawalan ng magagawa ang bumalot kay Ino. Alam niyang hindi titigil si Burton hanggat hindi nito nawawasak ang lahat ng mahal niya. Nang matapos ang transmission, napagtanto ni Ino na may isang lalaking may hood sa likuran niya na may pampasabog na insekto na nakadikit sa kanyang ulo. Pinasabog ng lalaki ang pampasabog, at si Burton, na nanunood mula sa isang van sa malayo, ay umalis na tumatawa, kontento na naisagawa na ang kanyang plano. Nililinaw kay Ino na ang paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Ang base ay tahimik, nababasag lamang ng malayong tunog ng mga makina at ang echo ng mga yabag na umaalingaw-ngaw sa mga metalak na koridor. Si Burton, na ang tingin ay malayo, ay hinahaplos ang peklat sa kanyang mukha, isang paalala ng isang nakaraang labanan. Naalala niya kung paano winasak ni Ino ang lahat ng kanyang pasilidad noon, iniwan siya na may ganoong permanenteng marka, hindi lang sa balat, kundi sa kanyang karangalan. Ngayon, kasama ang kanyang eksperimento pabalik sa selda, ang halo ng paghihiganti at obsesyon ang lumalamon sa kanya. Si Ino ay hindi lamang naging kalaban, winasak nito ang mga pangarap ni Burton, ang kanyang mga plano. Ngayon, ang lahat ay babalik na sa ayos. Nalubog si Burton sa mga madidilim na kaisipan, inaalala ang mga eksperimento na ginawa niya kay Zero noong bata pa ito. Ninais niyang ilabas dito ang isang kapangyarihan na tanging sakit lamang ang makakapag-activate. Paulit-ulit, gumamit siya ng mga psychological at physical na torture, umaasang ang pagdurusa ang magiging catalyst para pasiklabin ang natatagong kakayahan sa loob nito. Pero ngayon, habang ina-activate niya ang kanyang device, isa pang kuryente ang tumama kay Zero. Iniwan itong nanginginig sa malamig na kadiliman ng kanyang selda. Pagod na, kumakapit siya sa isang huling pag-asa, ang kanyang master. Si Zero, na nakahiga sa basang sahig, ay pumikit habang ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa kuryente. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pananampalataya na darating si Ino para iligtas siya ay nananatiling matatag. Gayunpaman, isang anino ng duda ang nagsimulang tumubo sa loob niya. Maayos lang ba ito? Nagawa ba nitong makaligtas sa atake? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nakaligtas ito, na buhay pa ito, at kahit paano ay darating ito para sa kanya. Ang katahimikan sa kanyang selda ay naantala ng isang maliit na plato ng pagkain ang dumaan sa isang butas sa dingding. Pagtingin sa butas, nakita ni Zero ang iba pang mga batang preso sa mga kalapit na selda. Ang kanilang mga mukha ay maputla, may marka ng desperasyon. Sa kanila, nakilala niya si Rocco, isang batang lalaki na nakita na niya noon. Ito, nagalit, ay tumingin sa kanya nang may pangungot siya, sinasabing lagi siyang nakakatanggap ng special treatment. Kahit na sinubukan ni Zero na kausapin ito, malinaw ang pait sa boses ni Rocco. Isa rin siyang latcher gaya niya, ngunit nawalan ng kapangyarihan matapos muling mahuli. Ipinaliwanag ni Rocco na matapos makatakas sa unang atake ni Ino, muli silang nahuli, at bilang parusa, ang kanilang mga kakayahan ay kinuha. Ngayon, wala na silang pag-asa. Habang inilalabas si Rocco ng mga figurang may hood, si Burton, na nanunood mula sa kanyang opisina, ay nagmamasid sa pamamagitan ng mga kamera. Nakita niya na nakaligtas si Ino sa atake. Kahit nabugbog, nagawa ni Ino na makatakas sakay ng isang helicopter at ngayon ay papunta na sa base para iligtas si Zero. Umiti si Burton sa sarili, kumbinsidong ang mga darating na pangyayari ay magiging kawili-wili. Dinala si Rocco sa harap ni Burton, na pinagmamasdan siya mula sa likod ng isang makapal na glass panel. Pinasalamatan ng matanda si Rocco para sa regalo na binigay nito sa kanya noon, tinutukoy ang mga nawalang kapangyarihan nito, pero ngayong wala na itong silbi, isa na lang ang pakinabang nito. Mula sa kisame,
naglabas ang mga device ng mga insekto na kumapit sa ulo ni Rocco, hinahawakan ito na parang mga tibo. Ang mga sigaw ng sakit ni Rocco ay umaalingaw-ngaw sa mga koridor, umabot sa selda ni Zero, kung saan nanginginig siya sa narinig. Alam niyang may masamang nangyayari. Gabi na nang marating ni Ino ang maritime base ni Burton. Ang mga kamera ay nag-alert kay Burton sa kanyang presensya, at ang matanda ay naghanda na para sa huling komprontasyon. Samantala, umiiyak si Zero nang walang tigil sa kanyang selda, inaalala ang lahat ng sandaling ibinahagi niya sa kanyang master, ang mga misyon, ang mga gawain, at ang mga leksyon. Lahat ng mga alaalang iyon, na dati ay napakainit at komportable, ngayon ay tila napakalayo, halos hindi totoo. Natatakot siyang hindi na muling makikita si Ino, at ang desperasyon ay nagsimulang lumamon sa kanya. Palihim na pumasok si Ino sa base. Ang mga malalaking tubo sa paligid niya ay nagsimulang matanggal, ngunit mahusay niya itong iniwasan, patuloy sa silid kung saan naghihintay ang ilang figurang may hood. Bigla, isang screen ang bumaba mula sa kisame, nagpapakita ng isang live video ni Burton na may mapang uyam ng ngiti. Nagsimulang magsalita ang matanda, ipinapaliwanag kung paano niya kinailangan ng oras para makabangon mula sa huli nilang pagtutuos at kung paano siya naging mas malakas na ngayon. Si Ino, gayunpaman, ay nanatiling kalmado at nagtanong lamang tungkol kay Zero. Si Burton, nang may pangungot siya, ay sumagot na si Zero ay nasa kabilang silid, pero hindi na kailangang malaman ni Ino ang ganoong bagay. Nakitang patuloy na nagpipilit si Ino, si Burton, sa inis, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na tapusin na ito. Isa-isa, sumugod ang mga figurang may hood kay Ino, pero dahil sa kanyang husay, madali niya silang naiwasan. Sa inis, pinasabog ni Burton ang isa sa kanyang mga tauhan, pero nagawa ni Ino na magtago sa likod ng isang poste, iniiwasan ang mga pagsabog. Napagtanto ito, inutusan ni Burton ang kanyang mga tao na palibutan si Ino at agad na pinasabog ang tatlo pa sa kanyang mga tauhan. Sa kanyang gulat, gayunpaman, nanatiling walang galos si Ino, matapos gumamit ng isa sa kanyang mga power-generated na kamay para harangan ang damage. Kahit na nakatakas sa pinakamalala, nakita ni Ino ang sarili na naipit sa ilalim ng isang bumagsak na poste. Nanghihina, lumapit si Rocco, ang huling nabubuhay na tauhan, at mabilis na pinutol ni Ino ang explosive collar mula sa leeg nito, naniniwalang maililigtas siya nito. Pero mula sa malayo, malupit na ipinaliwanag ni Burton na ang collar ay hindi na lamang ang tanging device na pumipigil sa pagsabog. Isang insekto na nakadikit sa ulo ni Rocco ang sumabog, at ang lakas nito ay nagpadala kay Ino na bumangga sa isang malapit na poste. Pumasok si Burton sa silid, nakita si Ino na malubhang sugatan. Sa kabila ng kanyang kondisyon, patuloy na tinatanong ni Ino ang parehong tanong, nasaan si Zero? Sa malaking pagsisikap, tumayo siya at gumawa ng espada gamit ang kanyang kapangyarihan, sumusugod kay Burton. Gayunpaman, nagpakita ang matanda ng isang bagong sorpresa. Sinaksak niya ang binti ni Ino gamit ang isang energy sword, ipinapakita na siya rin ay nagtataglay na ngayon ng mga kapangyarihan ng isang Latcher. Sa isang masamang ngiti, ipinahayag ni Burton na siya ay mas malakas na kaysa noon, handang tapusin ang buhay ni Ino at selyuhan ang kanyang paghihiganti. Pero si Ino, na may determinasyon sa kanyang mga mata, ay hindi pa handang sumuko ng ganoon kadali. Matapos ang mga kamakailang pangyayari, ang tensyon sa base ay umabot sa kritikal na level. Si Burton, na pinagmamasdan ang lahat sa pamamagitan ng security camera, ay nagpasya na oras na para ipakita ang tunay na tindi ng kanyang kapangyarihan. Sa isang masusing proseso, inilipat niya ang mga kakayahan ni Rocco sa kanyang sarili, sinisiguradong uubusin ang batang lalaki bago pa ito maging hadlang. Para ma-maximize ang kanyang lakas, isinakripisyo rin ni Burton ang 58 iba pang Latcher. Ang malupit na gawang ito ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kalupitan, kundi pati na rin ang kanyang ambisyon na patatagin ang kanyang kontrol sa mga Latcher at sa kanilang mga kapangyarihan. May kontentong ekspresyon, naghanda si Burton na harapin si Ino. Alam niya na kahit matapos makuha ang kapangyarihan ng 58 Latcher, hindi pa rin sapat iyon para talunin ang matinding lakas ni Ino. Pinili ni Burton si Ino bilang perpektong test subject para sa kanyang mga bagong kakayahan. Ang labanan, na nakatakdang maging epiko, ay isang hamon sa isa't isa, isang komprontasyon na magiging huling pagsubok kung sino ang pinakamalakas. Sa panahon ng isang maikli ngunit matinding palitan, iminungkahi ni Burton na gamitin ni Ino ang isang granada na ginawa nito sa kanyang kamay. Gayunpaman,
Sumingit si Burton, ipinapaalala kay Ino na mayroon siyang remote control na nakakonekta sa isang pampasabog na kayang pasabugin ang collar ni Zero. Sinasamantala ang sandali, inactivate ni Burton ang device, na nagdulot ng pagsabog na niyanig ang selda ni Zero at iniwan itong nanginginig sa takot. Ang taktikang ito ay hindi lamang nagpahina kay Zero, kundi naging malinaw din kung gaano kadesperado ang kanilang sitwasyon. Ang walang tigil na pagsalakay ni Burton ay nagpatuloy habang tinitira niya si Ino. Sinusuri ang pagiging epektibo ng kanyang espada para sa kanyang libangan at para patagalin ang laban. Binago niya ang kanyang espada sa isang spike bat. Sumugod siya kay Ino, na may balak na hampasin ito ng paulit-ulit. Kahit na sumablay ang kanyang unang tira, inayos ni Burton ang kanyang asinta at humampas ng may mapanirang puwersa. Ang labanan ay naging brutal habang inihagis si Ino sa sahig, desperadong sinusubukang ipagtanggol ang sarili gamit ang bawat available na resource. Habang tinitiis ang pagsalakay ni Burton, napansin ni Ino ang pinto kung saan pumasok ang matanda. Sinasamantala ang sandali ng pagkaabala sa opensa ni Burton, gumawa si Ino ng isang granada at inihagis ito patungo sa selda ni Zero. Ang naging pagsabog ay gumawa ng isang butas, na nagpahintulot kay Zero na makita ang kanyang master at makaramdam ng kaunting pag-asa. Ang panibagong tanda ng buhay na ito ay nagpagalit kay Burton, na lalong nagpersige para talunin si Ino. Nagbabantang pasasabugin ang device ni Zero maliban kung susuko si Ino. Gayunpaman, nanatiling matatag si Ino, determinadong ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan at iligtas si Zero. Tumanggi siyang hayaang manalo si Burton. Habang nakatuon si Burton sa kanyang atake, kinuha ni Ino ang pagkakataon na hamunin ang kanyang kaaway. Ang labanan ay nagpatuloy ng may matinding bagsik hanggang sa si Burton, na naiinip ng tapusin ang laban, ay ibinalik ang kanyang bat sa pagiging espada. Sa panahon ng laban, hinikayat ni Ino si Zero na alalahanin ang panahon kung kailan siya nailigtas. Sa pamamagitan ng serye ng mga flashback, naalala ni Zero kung paano siya iniligtas ni Ino at trinato ng may kabaitan, isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Burton. Si Ino ang naging mentor niya, at ang alaala ng mga leksyong iyon ay muling nagpaalab sa kanyang determinasyon na lumaban. Nakikita ang pagtanggi ni Ino na sumuko, hiningi ni Burton na lumuhod ito sa harap niya kung gusto nitong iligtas si Zero. Nag-trigger ito ng mga alaala kay Zero noong siya ay lumuhod na nagmamakaawa para sa awa, na nagpalalim sa kanyang desperasyon. Gayunpaman, sa isang sandali ng matinding pighati, nagawa ni Zero na i-activate ang kanyang mga kapangyarihan, binabasag ang mga kadena at collar na nagkulong sa kanya. Sa isang galit na atake, pinakawalan niya ang drone na matagal nang naging confidant niya, ginugulo ang opensa ni Burton. Si Ino, sinasamantala ang pagkakataon, ay gumawa ng isang higanteng kamay na humampas kay Burton ng may nakakalulang puwersa, dahilan upang mawalan ito ng malay. Sa wakas ay muling nagkasama, sina Ino at Zero ay nagbahagi ng isang sandali ng ginhawa. Humingi ng paumanhin si Zero sa abalang idinulot niya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ino ang pangako nito na laging poprotektahan siya. Magkasama, nagpasya silang oras na para umalis, parehong pagod at gutom. Gayunpaman, si Burton, na buhay pa, ay hindi pa tapos. Mula sa isang nakatagong pwesto, lumitaw siya sa isang bagong anyo matapos kumain ng isang prutas na nagpataas ng husto sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbagong anyo bilang isang amorphous na nilalang, isang nilalang na kumakatawan sa mas malaking banta sa anyo ng isang dambuhalang titan. Naglunsad si Burton ng isang panibago at bagsik na atake, at ang labanan ay nagpatuloy sa isang brutal na palitan ng mga tira. Sa kabila ng monstrous na lakas ni Burton, nagawa ni Ino na putulin ang ulo ng nilalang, ngunit sa kanilang gulat, ang monster ay nagpakita ng pambihirang kakayahan na mag-regenerate, na nagpatagal sa laban. Habang iniwasan ni Ino ang mga atake ng nilalang, nakakita siya ng potensyal na ruta para makatakas, isang malaking fan sa kisame. Inutusan niya si Zero na iangat siya gamit ang drone habang naghahanda itong tumakas sa base. Habang umaakyat sila, hinabol sila ng monster, umaakyat sa mga dingding at naglulunsad ng walang tigil na atake. Ang tensyon ay ramdam na ramdam, at sa pamamagitan lamang ng pinagsamang pagsisikap ay nagawa nilang dumaan sa mga talim ng fan nang hindi nasasaktan. Ang monster, gayunpaman, ay hindi pa tapos, at ang huling labanan ay naganap sa gitna ng ere. Sa isang epikong pagpapakita ng bilis, gumawa ang monster ng isang malaking martilyo at inihampas ito kay Ino, naniniwalang natapos na niya ang buhay nito. Pero sina Ino at Zero ay handa na para sa huling hamon. Sa isang pinagsamang pagsisikap,
Nagtagumpay silang talunin ang monster, dinudurog ito gamit ang mga higanteng kamay at pinalubog ang gusali sa ilalim ng dagat sa proseso. Sa isang maliit na bangka malayo sa pagsabog, sina Ino at Zero ay ligtas na sa wakas. Habang nagpapahinga sila, naalala ni Ino ang pangako na binitawan niya kay Shuan, at nakikita ang kalungkutan ni Zero sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Inaliw niya ito sa pamamagitan ng pagbubunyag na sina Chester, Amelia, at Des ay nakaligtas salamat sa depensa ng barko at sa limousine armor. Si Tabo ay nakahanap ng kanlungan sa isang tindahan, at si Dendon ay nakaligtas sa kabila ng mga sugat nito. Sa huli, tinanong ni Zero si Ino kung nasaan ito noong nakaraang araw. Ipinaliwanag niya na binisita niya ang bahay ni Shuan, isang lugar na nililinas niya minsan sa isang taon, na may pangako na ang mga lihim ng bagong kontinente ay balang araw ay mabubunyag din. Inimbitahan ni Ino si Zero na manatili sa kanyang tabi kapag dumating na ang araw na iyon. At dito nagtatapos ang dakilang anime na ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.